Ang talaan ng hangin at ulap ng dakilang Chu ay isinulat ni Ren Huang, emperador ng tao. Ang Xuan Huang, emperador ng misteryo, Yan Huang, emperador ng apoy, Tian Huang, emperador ng langit, Ren Huang, emperador ng tao, at Di Huang, emperador ng lupa. Ang apat na puwersa bukod sa Yan Huang ay mayroon sa iba't ibang antas ng suporta mula sa mga nakatagong pamilya. Dahil dito, nahihirapan ang Yan Huang na magkaisa. Kahit na ang aking lakas ang pinakamalakas sa lahat ng aking mga kapatid sa sekta, ang pag-iisa sa Yan Huang, ang aking sariling lakas ay talagang napakaliit. Dagdag pa ang mga epekto ng aking pamamaraan, hindi ako nangangahas na basta-basta kumilos. Kung wala akong nagbabantay at nagbibigay babala, maaga o huli, ang Yan Huang ay sasakupin. Yumaong nakatatanda, sa tingin ninyo, saan tayo dapat magsimula? Hindi ko na ililihim sa inyo, yumaong nakatatanda, may kakayahan akong lipulin ang antas ng halos langit. Ano ang sinabi mo? Ikaw kaya mong lipulin ang antas ng halos langit? Yumaong nakatatanda, tingnan ninyo ang aking kaliwang mata. Anim-anim na landas na banal na gulong ng mata. Ikaw mayroon ka rin palang 6 na landas na banal na gulong ng mata. Yumaong nakatatanda, nakakita na ba kayo ng ibang tao na may 6 na landas na banal na gulong ng mata? Siyempre. Ang mata ng aking guro ay banal na gulong ng mata, ang kanang mata. At ang iyong mata ay banal na gulong ng mata, ang kaliwang mata. Ha ha ha! Tadhana! Tadhana! Munting kaibigan at ang aking guro ay napakaraming pagkakatulad. Kahit ang sukdulang banal na mata tulad ng 6 na landas na banal na gulong ng mata ay magkatulad. Ito ang nilikha ng tadhana, nakatakda ng ikaw ang magiging banal na Panginoon ng Yan Huang namin. Ito masyadong nagkataon. Magkamukha, parehong may 6 na landas na banal na gulong ng mata, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yumaong nakatatanda, ang unang hakbang sa pag-iisa sa Yan Huang, sa tingin ninyo, paano dapat gawin? Unahin natin ang Ren Huang, emperador ng tao. Kahit kakaiba ang aking ikapitong nakababatang kapatid na babae, mula nang magkaroon ng alitan sa loob ng Yan Huang, palagi siyang nanatiling neutral. Nang mapahamak ang Yan Huang namin, lihim din siyang tumulong. Kahit hindi niya sinabi, malinaw sa aking puso na gusto rin niyang bumalik ang Yan Huang sa dating karangyaan. Yumaong nakatatanda, bakit ganoon kayo katiyak? Haha, dati hindi ako ganoon katiyak. Ngunit nang makita kita, naramdaman kong may pag-asa ang Ren Huang, emperador ng tao. Baka sakaling makita ka ng aking nakababatang kapatid na babae, direkta na siyang bumalik. Bumalik agad? Ganoon ba kalaki ang aking mukha? Ha ha ha! Tama! Ang mukha mong ito, napakalaki. Si Zhong Xiao, ang aking nakababatang kapatid na babae, ay may isa pang pangalan, Hongshen Xiao. Ang pangalang ito ay nagmula sa aking guro. Ang pangalan ng matandang iyon ay Hongshen. Marahil hindi mo maiintindihan. Ang gusto ni Zhong Xiao, ang aking nakababatang kapatid na babae, ay ang aking guro. Pagkatapos mawala ng guro, pinangalanan ni Zhong Xiao ang kanyang sarili na Hongshen Xiao. Dalawa tunay ngang bulaklak ng plum, sa malayo'y parang hamog. Ang Hongshen, parang isang panaginip. Naisa nang lumipad ng magkasama, manatili ng magkasama, kapalit ng bulaklak ng plum na hindi kailanman malalanta. Kaya, ang unang hakbang sa ating plano na pag-isahin ang Yan Huang ay ang kiplano ng magandang lalaki. Pagkarinig ni Zhong Jiang, nagulat din siya. Q. Ang pagpunta ng isang beses ay ayos lang naman. Kahit hindi para sa Yan Huang, para lang sa pagdurusa ng aking nakababatang kapatid na babae sa mga nakaraang taon, ang makita niya ang hitsura ng guro ay isa ring bahagi ng sanhi at bunga. Ako kung pupunta ako ng ganito, hindi kaya niya ako papatayin? Marahil, direkta kanyang gagawin ng Kigi-isi isa seroses. Pagkarinig ng munting duwende, parehong naibuga ng dalawa ang kanilang tsaa. Umalis ka sa harap ko. Kiese. Si matandang Zhong at ang banal na Panginoon talagang marunong mag-usap. Mahigit kalahating araw na hindi pa rin bumababa. Nahulog si munting batang espiritu mula sa itaas, sumalpok sa mukha ng tiyuhin. Bastos na bata. Masyadong malupit ang kamay. Buti na lang hindi ako nahulog, munting Ginoo. Lintik. Gaano katagal mo pa gustong sumakay sa mukha ko? Gaano katagal ka nang hindi naliligo? Ang baho mo.
Ikaw ang mabaho. Ikaw na pipinong duwende. Pipinong duwende. Ha ha ha. Matagal nang walang nangahas na tawagin akong ganyan. Manting duwende. Tingnan mo kung hindi ko hubaran ang iyong salawal at ipaparada sa kalye. Ang tapang mo, ha? Alam mo bang ang kuya ko ang banal na Panginoon ng pamilya mo, ha? Munting batang espiritu, huwag kang walang galang sa yumaong nakatatanda. Dasyan, bakit ka pa makikipagtalo sa bata? Si Huang Dasyan ay nagbibigay pugay sa banal na Panginoon. Nagbibigay pugay kay matandang Zong. Yumaong nakatatandang Huang, hindi na kailangan ng maraming seremonya. Ang munting kapatid kong ito ay nagkasala sa inyo, yumaong nakatatanda. Bata, humingi ka ng tawad sa kanya. Patuloy pa rin ang munting duwende sa pag-ulit ng si Pipinong Duwende, Pipinong Duwende. Aray! Aray! Kung magdadaldal ka pa, ikukulong kita sa malaking kaldero. Tingnan natin kung magyayabang ka pa. Ako, sa ngalan niya, ay humihingi ng tawad sa inyo, yumaong nakatatanda. Tinawag niya akong Pipinong Duwende. Ang ganda-ganda niya. Hindi ba't siya mismo ay isang maliit na pipino? Ha ha ha! Banal na Panginoon, sa unahan ang inyong tirahan. Magpahinga po kayo ng mabuti. Kung may kulang, sabihin niyo lang sa matandang Huang na ito. Yumaong nakatatandang matandang Huang, huwag po kayong masyadong magalang. Ang pangalan ko po ay Yichen. Huwag niyo po akong tawaging banal na Panginoon. Isang hamak na tulad ko ay nahihiya. Narinig niyo na ba? Ang banal na libingan gumuho na. Pwede bang hindi marinig? Narinig kong si Yichen, mag-isa, ay nakipagsolo sa katawang tunay ng sukdulang yin at katawang malalim na espiritu. Napakatindi. Higit pa rito, sinumang pumasok sa banal na libingan ay hinampas ni Yichen ng isang beses. Wala pa yan. Narinig ko pang napakaraming malalakas na nilalang ang hindi siya napigilan. Pinatay, nasugatan ang isang tumpok, sa huli, nakatakas pa rin siya. Mga bastos na bata kayo. Ano ang binubulong-bulong nyo? Hindi pa kayo lumalapit dito para sa inyong lolo. Nagbibigay pugay kay nakatatandang Huang. Mga hayop. Hindi pa kayo nagbibigay pugay sa banal na Panginoon. Banal. Banal na Panginoon. Nagbibigay pugay sa banal na Panginoon. Sige na. Umalis na kayo, mag-ensayo na kayong lahat. Bakit humanap ng isang nasa antas ng espiritong himpapawid para maging banal na Panginoon? Hindi ako nagkakamali ng tingin, di ba? Ang taong ito, bakit parang pamilyar? Nakasuot pa ng maskara. May kasama pang munting duwende. Ay, lintik. Si Yichen pala. Pumita si Yichen ng pulang mansanas. Nakatatandang Huang, ang Yan Huang ba natin, sa pagkakataong ito, ay may disipulong pumasok sa banal na libingan. Meron, mga 10-10. Ngunit lahat sila ay hinampas hanggang sa mamaga at magkapasa-pasa ang mukha. He. Ang sekta ay sawing palad. Ang mga sumusunod na grupo ay hindi kasing galing ng mga nauna. Nakatatandang Huang, istorbohin ko po kayo. Kung may oras kayo, tingnan niyo po kung nakabalik na ang mga disipulong iyon. Kung nakabalik na, dalhin niyo po sila sa akin sandali. Ang inyong abang lingkod ay sumusunod sa utos. Sa tingin ko, maganda ang pagkakahampas. Karaniwan, hindi nagsusumikap mag-ensayo. Biglang may nagsalita. Tumigil ka. Esan. Sino ang nagsalita kanina? Ikaw ang bagong banal na Panginoon namin? Yanlong, huwag kang walang galang. Umalis siya sa isang tabi. Bata, napakatindi mo. Antas ng espiritong himpapawid, nangahas kang maging banal na Panginoon ng Yan Huang namin. Haha, wala akong magagawa. Ang singsing na jade ng malalim na kalakal ang pumili sa akin. Hindi ako sang-ayon. Kung matatalo mo ako, saka lang ako sasang-ayon. Makipag-away? Kung gusto mo, sasamahan kita. Bata, Yanlong. Nangahas kang maging bastos. Ang kamay ko, kapag kumilos, hindi marunong magtimbang. Mamaya, huwag mo akong sisihin. Ha ha ha. Hindi maliit ang iyong yabang, bata. Ito ang banal na Panginoon ng Yan Huang. Tunay ngang isang nasa antas ng espiritong himpapawid. Si kapatid na Yanlong, na nagkulong, ay kakabreakro lang sa antas ng kawalang espiritu. Ang bagong banal na Panginoon nating ito, malapit ng mapahiya.
Tingnan mo ang aking sukdulang hiwa ng dragon. Sa tingin mo, ilang atake ang kaya niyang salagin? 2, 3 atake, siguro kaya. Itinaas ni Chen ang kanyang kamay para salagin ang atake. Agad na lumipat ang binata, nagpakawala ng isang sampal. Dahil doon, natumba si Enlong. Isa-isang sampal lang tapos na ang laban? Ito isang nasa antas ng espiritong himpapawid. Q. Ito paanong nangyari to? Nakatatandang Huang, kailangan ko ng ilang kagamitan sa pag-ensayo. Mamaya, bibigyan kita ng listahan. Pasensya na sa abala. Tumigil ka para sa akin. Gusto mo na namang masaktan? Kanina, hindi pa ako handa. Laban ulit tayo. Napabuntong hininga si Dashan. Muling umatake si Chuksuan, isang suntok sa bibig ni Enlong. Kahit 10 beses pa kayong maglaban, ganyan pa rin ang mangyayari. Wow! Ang daming prutas ng espiritu. Akin lahat to. Akin lahat to. Ang mga kagamitang kailangan sa pag-ensayo, iniutos ko ng ihanda. Banal na Panginoon, kung wala na kayong ibang iutos, ang matandang ito ay aalis na. Istorbohin ko po kayo, nakatatandang Huang. Salamat po. Kung nakabalik na lahat ng disipulong pumunta sa banal na libingan, istorbohin ko po kayo, nakatatandang Huang, dalhin niyo po sila sa akin. Sumusunod sa utos. Ang matandang Huang ay gagawin na agad ito. Nyam. Talagang matamis at maraming tubig. Long Eze. Long E, makinig ka. Banal. Sinaunang katawang banal ng ilang. Bata. Lintik. Ano ka ba? Ilang araw lang hindi nagkita, bakit naging ganito kasukdulan ang iyong dugo? Nilamon ko ito sa banal na libingan. Haha, matindi ba? Ha! Ikaw dati ay banal na gulong ng mata. Pagkatapos, dakilang kalderong banal ng luo. Ngayon naman, may pinagmulan ka na ng sinaunang katawang banal ng ilang. Bakit lahat ng magagandang bagay, ikaw ang nakakakuha? Karakter. Mataas lang ang aking karakter. Huwag ka nang magyabang. Ang sinaunang katawang banal ng ilang na ito, matindi nga, pero masyadong nakakapagod. Masyadong nakakapagod? Anong ibig sabihin yan? Mula sa sinaunang panahon hanggang sa mataas na sinaunang panahon, ang sinaunang katawang banal ng ilang ay palaging gumaganap bilang tagapagligtas. Dahil bawat ilang 10,000 taon, magkakaroon ng isang malaking sakuna na lulusob sa lahat ng kalangitan at 10,000 kaharian. Magkakaroon ng mga malalakas na nilalang sa antas ng emperador na hindi kilala ang pangalan mula sa ibang kaharian na sasalakay. Kung ang lahat ng kalangitan at 10,000 kaharian ay walang dakilang emperador na nagbabantay, at mayroong isang ganap na sinaunang katawang banal ng ilang, ang taong iyon, ayon sa nararapat, ay dapat pumalit sa dakilang emperador para protektahan ang lahat ng kalangitan at 10,000 kaharian. Karamihan sa mga ganap na banal na katawan ay mamamatay sa madugong labanan para protektahan ang lahat ng kalangitan at 10,000 kaharian. Dahil ang mga malalakas na nilalang sa antas ng emperador na sasalakay ay hindi lang isa. Marahil 2, 3 o higit pa. Kung ganoon, ang sinaunang katawang banal ng ilang ay lalaban hanggang sa huling patak ng banal na dugo. Ito ang kanilang sapilitang misyon at ito rin ang kanilang sukdulang karangalan. Sa aking alaala, may isang ganap na sinaunang katawang banal ng ilang. Minsan, mag-isa siyang lumaban sa 5 emperador. Tinagurian siyang pinakamalakas na banal na katawan sa kasaysayan. Ang kanyang pangalan ay Di Huang. Ang lalaking iyon, naubos ang huling patak ng dugo para sa digmaang iyon, lumikha ng isang alamat na para sa kanya. Ese! Ibig sabihin, ang lahat ng kalangitan at 10,000 kahariang ito, walang dakilang emperador na lumitaw, ngunit may mga malalakas na nilalang sa antas ng emperador mula sa ibang kaharian na sasalakay. Kaya kailangan kong pumalit sa dakilang emperador para protektahan ang lahat ng kalangitan at 10,000 kaharian. Lintik. Ang trahedya ng bayani, hindi masyadong masaya ha? Mayroon bang hindi mapag-uusapan? Digmaan, ano ba naman yan? Ikaw ngayon ay hindi pa rin sapat. Hindi ka isang kumpletong sinaunang katawang banal ng ilang. Minana mo lang ang pinagmulan ng sinaunang katawang banal ng ilang, hindi mo minana ang banal na imbakan ng sinaunang katawang banal ng ilang. Hindi mo magagawa ang tulad ng dakilang emperador.
Banal na imbakan, ano ba naman yan? Lahat ng sukdulang dugo, halimbawa, ang katawang tunay ng sukdulang yin, katawang tunay ng sukdulang araw, katawang malalim na espiritu, at katawang kaguluhan, lahat sila ay maisariling banal na imbakan. Sa banal na imbakan, ipinamamana ang kanilang likas na banal na kakayahan. Kunin natin ang katawang malalim na espiritu ng iyong munting dalaga bilang halimbawa. Tanging kapag sabay na taglay ang pinagmulan ng katawang malalim na espiritu at ang banal na imbakan ng katawang malalim na espiritu, saka lang ito magiging kumpletong katawang malalim na espiritu. Ang sinaunang katawang banal ng ilang ay ganoon din kapag sabay na taglay ang pinagmulan ng sinaunang katawang banal ng ilang at ang banal na imbakan ng sinaunang katawang banal ng ilang. Saka lang ito magiging tunay na sinaunang katawang banal ng ilang. Ang iyong munting dalaga. Ang munting dalaga ng buong pamilya mo. Lintik. Gusto mo na namang sirain, tama? Hihihi. Tingnan mo, nag-init na naman. Ese. Ang mga malalakas na nilalang sa antas ng emperador na sasalakay mula sa ibang kaharian na sinasabi mo, paano naman iyon? Isang panahon, hindi ba't isa lang ang maaaring maging dakilang emperador? Ang ibang kaharian, wala bang ganitong limitasyon? Ang problemang ito, kapag sapat na ang iyong lakas, lahat ng bagay ay natural mong maiintindihan. Ngayon, kahit sabihin ko pa, hindi mo rin maiintindihan. Ese. Lintik. Ang sarap talaga. Tikman mo ito. Ito, mukhang napakasarap din. Ano to? Ang galing kumain. Sabi niya, tagalahi ng espiritu raw siya. Lahi ng espiritu. Ang mga tagalahi ng espiritu, lahat ba ay ganyan kaliit? Wala ka bang alaala ng lahi ng espiritu? Hindi ba't sinabi ko na dati? Ang ating kaluluwa ng dragon ay hinati sa 3 bahagi, magkakaiba ang minanang alaala. Sa ibang araw, tanungin mo ang kaluluwa ng dragon ng sektang Kingyun at sektang Hengyu. Lintik. Hahanapin ko pa sila para tanungin. Kapag bumalik ako, iyon na ang araw ng kanilang kamatayan. Yee. Ichen. Walang galang. Bakit tinatawag ng direkta ang pangalan ng banal na Panginoon? Mga bastos na bata kayo. Kulang ba kayo sa palo? Hindi pa kayo nagbibigay pugay sa banal na Panginoon. Ayos lang, ayos lang. Ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Nakatatandang huwang, huwag nang pansinin. Nagbibigay pugay sa banal na Panginoon. Tumayo na kayo, tumayo na kayo. Kapatid natin, hindi na kailangan ng maraming seremonya. Sa pagkakataong ito, tinawag ko kayong lahat para tanungin kung sino man sa inyong mga kapatid na pumunta sa banal na libingan ang nasawi o nasugatan. Nag-uulat sa banal na Panginoon, kami-kami lahat ay ninakawan. Bahagyang nasugatan lang, walang anumang panganib sa buhay. He. Ang katawang malalim na espiritu at ang katawang tunay ng sukdulang yin, hindi sila magagandang bagay. Ano mang makita nila, ninanakaw nila, walang itinitira ni katiting. Walang hiyamang sabihin, karaniwan, kapag sinasabihan kayong magsumikap mag-ensayo, lahat kayo ay tamad, gumagawa ng kalokohan. Swerte pa rin, swerte pa rin. Walang namatay, ayos na. Sa pagkakataong ito, napahiya kayo, di ba? Phew! Mga kapatid, ang bagay na ninakaw sa inyo sa banal na libingan, kapag naayos na natin ang lahat, personal kong hahanapin sina Huzon at Ji Ningshu ang para ayusin ang lahat. Ang kailangan niyong gawin ay magsumikap mag-ensayo, magsumikap maghanda. Ang Yan Huang natin, sa loob ng ilang panahon, ay gagawa ng kaunting ingay sa dakilang Chu. Ipapakita natin sa kanila na ang Yan Huang ay ganoon pa rin katindi. Kami, tiyak na hindi bibigyan ang inaasahan ng banal na Panginoon. Mamamatay kaming susunod sa banal na Panginoon. Ha. 100,000 yan. Ang banal na Panginoon, napakabukas palad. Silid ensayo ni Hong Chen Xiao. Banal na Panginoon ng Ren Huang, emperador ng tao, sino ang nagpadala sa'yo rito? Ha, Hong Chen Xiao. Ang lasa ng 4 na ulap na pildoras na kumakain ng buto at pildoras ng sumasabog na espiritu, hindi masama, di ba? Hayop! Napakasama. Gusto mo pang tumakbo? Makakatakas ka ba? Tinamaan ng isang pana ng enerhiya ang matanda. Banal. Banal na Panginoon. Ayos ka lang ba? Nag-uulat sa banal na Panginoon, pinalibutan na ng mga tagapalasyo ng uhaw sa dugo ang buong banal na bundok.
Banal na Panginoon, anong nangyari? Bilis, bilis! Iaktiba ang malaking pormasyon ng pagprotekta sa sekta. Humingi ng tulong sa Yan Huang. Yumaong nakatatanda, hating gabi na, hindi pa kayo natutulog. Yitsen, matanda na, kaunti na lang ang tulog. Ha? Ang Yan Huang, bakit mayroon ding ganitong tula? Banal na Panginoon, nakita niyo na ba ang tulang ito? Giselle, nakita ko na sa isang sinaunang pader na bato sa banal na libingan. Banal na libingan? Hindi kaya pati ang guro ay pumunta na rin sa banal na libingan? Ang mga guhit ng mga letra sa tulang ito ay kaparehong-kapareho ng tulang nakita ng inyong abang lingkod sa banal na libingan. Sino ang sumulat nito? Isinulat ito ng aking guro bago siya umalis. Ang tulang ito ang tanging bagay na iniwan niya sa mundong ito. Yumaong nakatatandang Hongshen, bakit napakaraming nagkataon? Ang guro niya, noong bata pa, tinitingnan ang mundo ng may pagmamataas. Ngunit isang taon, hindi alam kung bakit, naging hangal. Ang kanyang kalagayan ay napakakaiba. Minsan, kahit ang pangalan ng aming mga kapatid sa sekta ay mali niyang tinatawag. Ngunit palagi niyang binabasa ng paulit-ulit ang tulang ito. Sa tulang ito, hindi ba't nakatago ang isang malaking sikreto? Kaya, kapag may libre akong oras, tatayo ako rito, umaasang may makikita ako mula sa tulang ito. Gusto kong malaman kung bakit naging hangal ang guro noon, at bakit niya palaging binabasa ng paulit-ulit ang tulang ito. Madalas kong iniisip, ang matandang iyon, hindi kaya mayroon siyang hindi natapos na hangarin. Ang tulang iyon ay isinulat pala ng guro ni nakatatandang Zhong Jiang. Ngunit bakit naroon ang pangalan ko at ng guro? Magkamukha pa kami, parehong may banal na gulong ng mata. Ako mismo, ang dami kong problema, tapos bigla na lang akong napunta sa malayong lugar para maging banal na Panginoon. Ang bagay na ito, masyadong nagkataon. Ang lintik. Mas mabuti pang huwag nang isipin. Kahit mabaliw ka sa kaiisip, hindi mo rin maiisip. General ng dilim, tingnan ko nga kung ano ka ba talaga. Ang lakas ay katumbas ng isang naglilinang sa ikawalong antas ng espiritong himpapawid. May dugo, may laman. Isang bangkay na sinumpa ng isang tao. Nakatago ang matuwid na landas, ang selyong ito ang nagkokontrol lang ang maaaring kumontrol dito. Lumabas ka para sa akin. Kaya pala, ang lilang gintong selyong ito ay gawa rin ng tao. Ang paggawa ng selyo at paggawa ng pildoras ay may magkatulad na kahusayan. Sa pildoras, may bakas ng kaluluwa. Sa selyong ito, mayroon ding bakas ng kaluluwa ng gumawa. Kung gayon, kailangan ko lang sirain ang bakas ng kaluluwa, maaari na rin akong gumawa ng selyo. Kung makakagawa ako ng ganitong selyo, maaari na rin akong gumawa ng general ng dilim. Dinurog ni Ichen ang selyo. Hok! Ang general ng dilim na ipinadala sa 10,000 dakilang bundok, dinala pala ng ibang tao palabas. Sino ba talaga ang dumurog sa selyong daon na iyon? Banal na Panginoon. Bilis, sumunod ka sa akin. Anong bagay ang napakaapurahan? Ang Ren Huang, emperador ng tao, ay nagpadala ng sunod-sunod na mensahe kagabi. Si kapatid na Zhong Xiao ay inatake ng isang tao. Ngayon, malubha na siyang nasugatan. Ang mga malalakas na nilalang ng palasyo ng uhaw sa dugo ay pinaigting ang pag-atake sa banal na bundok ng Ren Huang, emperador ng tao. Mauuna na kami. Ang mga malalakas na nilalang ng Yan Huang ay susunod. Lintik. Ang palasyo ng uhaw sa dugo na naman. Gaano karaming malalakas na nilalang ng palasyo ng uhaw sa dugo ang kumukuyog sa Ren Huang, emperador ng tao? Ilan ang nasa antas ng halos langit? May 3. Talagang walang magagawa. Munting kaibigan, kung sa pagkakataong ito ay hindi ako makabalik, umaasa akong tiyak na poprotektahan mo ang Yan Huang. Yumaong nakatatanda, huwag kayong mag-alala. Ang aking bawal na pamamaraan ng banal na gulong ay kayang lipulin ang isa. Kahit na may epekto sa inyo ang inyong pamamaraan, yumaong nakatatanda, ang paglipol sa isa ay hindi problema. Hanggat hindi sukdulan ang pangangailangan, huwag basta-basta kumilos. Matandang Zong, handa na ang portal ng paglilipat. Pakiusap, sumakay na kayo. Napakabuti. Ipagbigay alam sa ibaba, maghanda ng mabuti. Kailangang bawasan ang oras ng pagkonsumo. Ngayon, nakikipag-agawan tayo ng oras sa mga aso ng palasyo ng uhaw sa dugo.
Sumusunod sa utos. Heh. Umaasa akong makakatagal si kapatid hanggang sa dumating tayo. Yumaong nakatatanda, darating ba para tumulong ang mga taga-Tianhuang, emperador ng langit, at Di Huang, emperador ng lupa? Mahirap sabihin. Mula nang mawala ang guro at si kapatid na Zongyan, ang mga kapatid sa sekta ay nag-away-away na. Sila, maaga pa lang, ay nagbago na. Sa iba't ibang antas, lahat sila ay may kaugnayan sa palasyo ng uhaw sa dugo. Sa pagkakataong ito, ang palasyo ng uhaw sa dugo ay kumukuyog sa Renhuang, emperador ng tao. Umaasa lang akong mananatili silang neutral. Kung sa pagkakataong ito, ang pag-atake sa Renhuang, emperador ng tao, ay may kinalaman sa ilang kapatid sa sekta kung gayon hindi na ako maaaring maging maawain. Hindi maganda. May problema ang istasyon ng paglilipat. Lintik. Nasira ang portal ng paglilipat. Nakakainis. Ang lugar na ito ay mga 10,000 kilometro pa ang layo mula sa Renhuang, emperador ng tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga portal ng paglilipat sa loob ng 10,000 milyang radius ng Renhuang, emperador ng tao, ay nasira na lahat. Gusto ng palasyo ng uhaw sa dugo na ganap na ihiwalay ang Renhuang, emperador ng tao. 10,000 milya. Kapag nakarating tayo, ang Renhuang, emperador ng tao, malamang ay nasira na. Wala nang magagawa. Isang sugal na lang. Matandang tai, umaasa akong ang iyong token ay kasing epektibo ng sinabi mo. Ikaw paano mo nakuha ang token ni Tai? Ibinigay ito sa akin ni matandang Tai. Sinabi niyang ang token na ito ay maaaring napaka-epektibo sa kanlurang Ling. Siyempre, epektibo. Siya, sa kanyang sukdulang panahon, kahit ako ay kailangang tumingala sa kanya. Siya ang pinuno ng isang misteryosong puwersa sa kanlurang Ling, ang kanyang katayuan ay mas mababa lang sa kanilang banal na Panginoon. Ang misteryosong puwersang ito, ang kanilang pinagmulan ay napakalalim din. Kung tutulungan nila tayo, ang Renhuang, emperador ng tao, ay maaaring maprotektahan pa. Ha! Mayroon pa siyang ganoong kalaking background. Dati, hinahampas ko pa siya palagi. Ano to? Mukhang isang token. Ganito, masyadong malaki. Token ba ang ipinakawala ninyo? Kapwa Daoista, dahil sa kawalan ng magawa, gumawa kami ng ganito kalaking ingay para makuha ang inyong atensyon. Sinabi ni Yumaong nakatatandang Tai na kung mayroon ito, makakakuha kami ng tulong. Singsing na jade ng malalim na kalakal. Ikaw ang banal na Panginoon ng Yanhuang. Tama. Kailangan namin ng portal ng paglilipat, umaasa kaming matutulungan nyo kami, kapwa Daoista, nang mas mabilis hanggat maaari. May token ng aking pinuno, syempre tutulungan ko kayo. Sumunod kayo sa akin. Salamat, kapwa Daoista. Umaasa kaming makakarating kami sa tamang oras. Yikset, tunay ngang hindi pinababayaan ng langit ang tao. Ang banal na Panginoon, tunay ngang mapalad na bituin ng Yanhuang namin. Dalawang mahal, saan nyo gustong pumunta? Mas malapit sa Renhuang, emperador ng tao, mas mabuti. Renhuang, emperador ng tao. Kayo ba ay pupunta para suportahan ang Renhuang, emperador ng tao? Kapwa Daoista, alam nyo ba ang kasalukuyang sitwasyon ng Renhuang, emperador ng tao? Sinira na ng palasyo ng uhaw sa dugo ang lahat ng portal ng paglilipat sa loob ng 10,000 milyang radius sa paligid ng Renhuang, emperador ng tao. Kami, gusto man naming hindi malaman, mahirap. Kung gayon, bahala na kayo. Hindi kami makikialam at lalong hindi namin kayo tutulungan sa pagliligtas. Kung hindi dahil sa inyong dalawa na may token ni Tai, kahit ikaw pa ang banal na Panginoon ng Yanhuang, hindi namin kayo pahihiramin ng portal ng paglilipat. Ito ang utos mula sa itaas, kami ay maaari lamang sumunod. Umaasa kaming maunawaan ng banal na Panginoon ng Yanhuang. Heh. Naiintindihan ko na. Istorbohin ko na kayo, kapatid, ayusin niyo na ang mga koordinasyon. Salamat sa inyong pangunawa, kapatid. Hindi magtatagal, ang hukbo ng Yanhuang namin ay marahil darating din para humiram ng portal ng paglilipat. Umaasa kaming papayagan niyo kaming dumaan. Banal na Panginoon, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Salamat. Ang pabor na ito, tiyak na tatandaan. Lintik. Ang babaeng si Hong Shengxiao, ang galing tumagal.
Kahit gaano pa kagaling tumagal, wala ring silbi. Wala pang isang sandali, masisira na ang selyo. Sinabi ko na, ha? Si Hong Xiao, ititira mo para sa akin. Ilang daang taon na, ganyan ka pa rin kahilig sa babae. Ang hitsura ni Hong Xiao ay kasing ganda ng isang diyosa, isang hiya sa mundo. Ang napakagandang pakiramdam na iyon, ang isang matandang tulad mo ay tiyak na hindi maiintindihan. Ha ha ha! Ese! Babae, anong maganda dyan? Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sayo. Kung makahanap ka ng magandang pamamaraan, hindi ka maaaring makipag-agawan sa akin. Ha ha ha! Madali lang, madali lang. Kahit pansamantalang mapigilan ang ganti ng pildoras na kumakain ng buto at pildoras ng sumasabog na espiritu sa katawan ng banal na Panginoon, sa maikling panahon, hindi pa rin niya magagamit ang espiritual na lakas. Kung gayon, ano ang pinakamabuting gawin? Ang selyo, pinakamatagal, ay hindi makakatagal ng isang sandali. Kung walang tulong, ang Ren Huang, emperador ng tao, namin ay malamang na malilipol lahat. Anong kinatatakutan? Pinakamasama, makipaglaban na lang tayo sa kanila. Kung sino ang mapatay, yon na yon. Banal na Panginoon. Banal na Panginoon. Swerte pa rin. Ang selyo ng banal na bundok ng Ren Huang, emperador ng tao, ay hindi pa nasisira. Nakarating kami sa tamang oras. Ese! Ang daming aso ng palasyo ng uhaw sa dugo. Kami lang ang tanging tulong. Ang direktang sumugod para lumaban ay katumbas ng pagpapakamatay. Ang salita ng banal na Panginoon. Ay napakatama. Pinakamabuti ay patagalin ang oras, hintayin ang pagdating ng hukbo ng Yan Huang, pagkatapos ay pincer attack. Ganyan lang magiging epektibo. Kailangang mag-isip ng paraan para ipaalam sa aking nakababatang kapatid na babae na dumating na kami. Sa isang banda, para maghanda. Sa kabilang banda, para mapataas ang morale ng Ren Huang, emperador ng tao. Ngunit ang mga aso ay mahigpit na nakapalibot, kahit isang patak ng tubig ay hindi makakalusot. Hindi talaga makakapasok. Ese! Ang bagay na ito, hayaan nyo akong mag-isip ng paraan. Yumaong nakatatanda, bilis, makipag-ugnayan kayo sa Ren Huang, emperador ng tao. Sabihin nyo sa kanila na bilisan nilang buksan ang selyo para makapasok kaming dalawa. Isa-isang ki nagiging 3 dalisay. Isang ki nagiging 3 dalisay, katawang dao. Buong lakas na akitin ang atensyon ng palasyo ng uhaw sa dugo. Maghanap ng tamang pagkakataon, sabihin sa Ren Huang, emperador ng tao, na bilisan nilang buksan ang selyo para makapasok kaming dalawa. Pagkatapos kayo, yumaong nakatatanda, at si yumaong nakatatandang Hong Xiao, magtulungan kayong kontrolin ang selyo ng pagprotekta sa sekta. Tiyak na makakatagal tayo hanggang sa dumating ang hukbo ng Yan Huang. Sa loob at labas na pincer attack, gagawin nating dumpling ang palasyo ng uhaw sa dugo. Banal na Panginoon, mag-utos na kayo. Lalaban na kami palabas? Tama. Lahat tayo ay hindi takot mamatay. Kahit mamatay, kailangang may kasama tayong ilang unan. Hoy! Mga hangal doon. Sino ang magaling makipag-away? Halika rito, solo tayo. Ha? Sino yon? Ganoon katapang. Nakasuot ng maskara ng demonyong espiritu, nagtataglay ng espesyal na espiritual na sandata. Sa dakilang Chu, isa lang ang tao. Kung hindi ako nagkakamali, siya siguro si Ichen. Kapatid na babae, ano ang ginagawa ni Ichen dito? At lantaran pang hinahamon ang palasyo ng uhaw sa dugo. Ang taong ito, kakaiba ang kilos, mahirap hulaan, hindi maintindihan. Ang tao sa labas ay si Ichen. Siya ang aking katulong, dumating para iligtas ang Ren Huang, emperador ng tao. Sa oras na iyon, aakitin niya ang atensyon ng palasyo ng uhaw sa dugo. Kapatid na lalaki ba? Kapatid na babae, samantalahin mo ang pagkakataon. Buksan mo ang isang butas sa selyo, lihim tayong papasok. Ako at ikaw, sabay nating kontrolin ang selyo ng pagprotekta sa bundok. Maghintay tayo ng oras hanggang sa dumating ang hukbo ng Yan Huang ko. Kuya-kuya, nasaan ka? 30 di pa, Timog Silangan. CJ. Alam ko na. Banal na Panginoon, anong nangyari? Dumating na ang Yan Huang. Ikaw. Pati ikaw. Ano ang tinitingnan mo, nanay mo? Ha ha ha. Lumabas ka rito.
Tawagin mo akong lolo. Bilis. Munting walang hiya. Tingnan mo kung paano kita bubutasan. Sa pamamagitan mo lang. Mamatay ka na, aso. Tinamaan ng espada ang matanda. Sino pa ang hindi lalabas? Halika kayo. Nangahas pumatay ng tao ng palasyo ng uhaw sa dugo. Mamatay ka na para sa akin. Hoy, hoy, hoy. Lahat ba ay nawalan na ng hiya? Sinabi ng solo, lola mo. 4 na baliw na aso. Kung matapang kayo, isa laban sa isa. Isang grupo ng mga hamak. Isang grupo ng mga hangal. Isang grupo ng mga baliw na aso. Ang palasyo ng uhaw sa dugo ay mga duwag. 4 laban sa isa. Lahat ay mga duwag. Ang lakas ay ganoon kalakas, ngunit ang kalidad na ito masyadong. Ha ha ha! Kalidad, anong silbi niyan? Ang pagmumura, dapat ganito. Talagang nakakagaan ng loob. Tumahimik ka. Ang palasyo ng uhaw sa dugo, nawalan na ng mukha. Mga babaeng hamak. Aray. Talagang mapanganib. Umalis ka, nanay mo. Ito ang Yichen. Lintik. Ang bibig, napakasama. Ese. 4 na nasa 9 na antas ng kawalang espiritu, hindi pa rin siya mapatay. Hindi nakapagtataka kung bakit natalo si Huzun sa kanyang kamay. Siya, sa katunayan, ay walang intensyong lumaban, palaging nagmumura. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Lintik. Umalis ka sa harap ko. Palasyo ng uhaw sa dugo. Ang asong iyon ng dakilang Chu. Walang sinumang mas hamak kaysa sayo. Lintik. 4 laban sa isa pa rin. Sinusumpa ko kayong lahat, mga nakman kayo ng lalaki, walang titi. Bakit may 2 Yichen? He. Swerte pa rin at hindi nahuli. Kapatid na babae ang sugat mo. Isang nagiging 3 dalisay. Kaya pala ang tao sa labas ay ang iyong katawang dao. Ang mata ng yumaong nakatatanda, napakatalas. Ngunit, hindi ko akalaing ganoon siya kagaling magmura. Singsing na jade ng malalim na kalakal. Bakit nasa kamay mo ito? Hayaan mo akong sabihin. Ang singsing na jade ng malalim na kalakal ay ipinasa sa kanya ni kapatid na Zongyan. Si Yichen ngayon ang ika-negatibo 79 na banal na Panginoon ng Yanhuang namin. Siya ang banal na Panginoon ng Yanhuang. Hihi, swerte lang. Mga kapatid na babae, ang selyo ay hindi na makakatagal pa. Ang bagay na ito, mamaya na natin pag-usapan. Ako at ikaw, magtulungan tayong kontrolin ang selyo. Anong nangyari? Ang selyo, bakit mas lumakas ng husto? Hindi kaya ang sugat ni Hongshen Xiao ay gumaling na? Impossible. Ang pildoras na kumakain ng buto ay tumagos sa katawan, ang pildoras ng sumasabog na espiritu ay tumagos sa kaluluwa. 2 pildoras, parehong 5 ulap na pildoras ng espiritu. Kahit hindi mamatay si Hongshen Xiao, hinding-hindi siya makakagaling. Kung gayon, kakaiba na. Ang selyo, biglang pinatibay ng ganyan. Ang bagay na ito, hindi ito magagawa ni Hongshen Xiao ng mag-isa. Hindi kaya ang Ren Huang, emperador ng tao, ay may pangalawang nasa antas ng halos langit. Pinakawalan ni na Zongjiang at Hongshen Xiao ang kanilang lakas. Pildoras na kumakain ng buto. Mayroon pa palang pildoras ng sumasabog na espiritu. Ikaw kaya mo palang makita. Ako ay isang alkemista. Sa pildoras, medyo may alam ako. Okay, alkemista. Kung gayon, may paraan ka bang gamutin ang banal na Panginoon namin? Walang silbi lang. 2 ulap na pildoras ng espiritu yan. Kahit ang banal na alkemista mismo ang dumating, sa maikling panahon, wala ring magagawa. Yumaong nakatatandang banal na alkemista, talagang hindi kanya kayang pagalingin. Ngunit ako, kaya ko. Ikaw kaya mong gamutin ang sugat ni kapatid na babae. Iyon ay pildoras na kumakain ng buto at pildoras ng sumasabog na espiritu. Higit pa rito, parehong 5 ulap na pildoras ng espiritu. Paano mo magagamot? Sinabi kong kaya kong gamutin, syempre kaya kong gamutin. Ngunit ang paraan ng paggamot ng inyong abang lingkod ay sukdulang lihim. Walang galang, pakiusap, umiwas po kayo, mga yumaong nakatatanda. Umatras kayo. Banal na Panginoon ang bagay na ito. Bumaba ka na.
Naniniwala ako kay kapatid na lalaki, syempre naniniwala rin ako sa taong dinala niya. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong ibabalik ko sa inyo ang isang banal na Panginoon na napakaganda. Talaga bang kaya mo? Nabuhay na ako ng ganito katagal, talagang hindi ko inaasahan. Hindi rin nakapagtataka kung bakit kayong dalawa ay nag-aalala. Ang paraan ng inyong abang lingkod, sa katunayan, ay nangangailangan ng malaking pagkakataon. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong umiwas ang ilang nakatatanda. Ang dalawang bagay na ito, kapag lumabas, lahat ng aking alas ay malalantad na. Tunay na apoy at banal na kidlat. Hindi ikaw si Ichen. Tama. Hindi ako si Ichen. Ang pangalan ko ay Ichen. Ako ay disipulo ng sektang Hengyu sa timog ng Dakilang Chu. Ang tinalo mo sa kompetisyon ng 3 sekta na katawang malalim na espiritu, ako iyon. Ang tinaguri ang banal na alkemista sa malaking kompetisyon ng alkemya, ako iyon. Ang kinuyog at naging demonyo, ako rin iyon. Hindi nakapagtataka kung bakit alam mo ang lihim na pamamaraan ng isang ki nagiging 3 dalisay. Ikaw dapat ay matagal ng patay. Ikaw nalusutan mo pala ang network ng impormasyon ng Ren Huang, emperador ng tao. Sa madaling salita, nagkataon lang. Yumaong nakatatanda, pakiusap, maupo po kayo ng tahimik sa banal na altar. Kapag gumaling na ang sugat, saka na natin pag-usapan. Yumaong nakatatandang Zongjayang, kayo po ang bahala sa pagkontrol sa selyo. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng pagkakataon ang palasyo ng uhaw sa dugo na sumugod. Ang ibang bagay, ipaubayan nyo na sa akin. CJ. Yumaong nakatatandang Hongshen Xiao, gagamitin ko ang banal na apoy para linisin ang laso ng pildoras na kumakain ng buto sa inyong katawan. Kokontrolin ko ang banal na kidlat para ayusin ang mga peklat na iniwan ng pildoras ng sumasabog na espiritu. Sa panahong iyon, hindi kayo maaaring gumawa ng anumang paglaban at hindi rin kayo maaaring gumamit ng espiritual na lakas para hadlangan. Naiintindihan ba? Jisad, ituturing ko na lang na patay na ako. Talagang matalino. Pinagpawisan ng husto si Hongshen Xiao. Yumaong nakatatanda, mamaya magkakasama tayong lalaban. Hindi kaya pagkatapos ng digmaang ito, ang Ren Huang, emperador ng tao, ninyo ay babalik sa Yan Huang. Ayos ba iyon? Ikaw pinagaling mo ako. Lubos akong nagpapasalamat. Si Hongshen Xiao, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Tinulungan ng Yan Huang ang Ren Huang, emperador ng tao, namin na makaligtas sa kahirapan, malaki rin ang utang na loob ng Ren Huang, emperador ng tao, namin sa Yan Huang. Ako tiyak nagagantihan ko ito. Ngunit ang pagsanib ng Ren Huang, emperador ng tao, sa Yan Huang ang bagay na ito, imposible. Yumaong nakatatanda, ano po ang inyong iniisip? O nararamdaman nyo bang wala kaming kakayahang pag-isahin ang Yan Huang? O tuluyan na kayong nawala ng pag-asa sa samahan ng mga kapatid sa sekta? Ang Yan Huang, kung walang guro na bumalik, wala ring kabuluhan. Lintik. Ang tagal na, kahit selyo hindi masira, anong laban pa yan? Lintik. Hayaan mo na yan sa akin. Hindi ba't gusto mo ang babaeng si Hongshen Xiao? Sugod. Kapag nasira ang selyo, ang babaeng iyon ay sayo na. Sumigaw ng malakas si Hongshen Xiao, pagkatapos ay humingal ng malalim. Maraming salamat sa iyong pagliligtas. Ang pabor na ito, hinding-hindi ko malilimutan. Yumaong nakatatanda, hindi na kailangan ng maraming seremonya. Vroom! Binabati kita, kapatid na babae, sa pagbabalik sa tuktok. Ang digmaang ito, ang Ren Huang, emperador ng tao, ay hindi na kailangang mag-alala. Mga aso ng palasyo ng uhaw sa dugo. Malapit nang dumating ang hukbo ng Yan Huang. Tipunin ang lakas ng Ren Huang, emperador ng tao, kasama pa ang Yan Huang namin, ang paglipol sa mga tagapalasyo ng uhaw sa dugo sa labas, siguradong walang problema. Ang taong nakapulang balabal, ipaubaya mo sa akin. Ang matandang hukluban na iyon, ako ang haharap. Ehem. Ang natitirang bakla na kalahating lalaki, kalahating babae, hayaan mo na sa akin. Kahit hindi mahina ang iyong lakas, kumpara sa kanya, malayo pa rin ang agwat ninyo. Haha, minamaliit mo ako. Magpustahan tayo, ano sa tingin mo? Magpustahan? Ano ang ipupusta? Kung hindi ko siya mapatay, ang Yan Huang ay sasama sa Ren Huang, emperador ng tao. Ngunit kung ang inyong abang lingkod ay mapalad na mapatay siya,
ang Ren Huang, emperador ng tao, ay sasama sa Yan Huang. Yumaong nakatatanda, ano sa tingin nyo? CJ. Ako'y pupusta. Ang salita ng Ginoo, hindi na mababawi pa. Ha ha ha. Bumalik sa dating lugar. Ang galing. Kung gayon, kunin mo ang ulo ng taong ito bilang regalo sa pagbabalik mo sa Yan Huang, yumaong nakatatanda. Inaktiba ni Ichen ang banal na gulong, liwanag ng langit. Anim-anim na landas na banal na gulong ng mata. Ha ha ha. Isang babae lang, napasigla ka na agad. Gusto mo ng pamamaraan, gusto ko ng babae. Magkaiba ang hilig, di ba? Hindi ka naman mas magaling kaysa sa akin, huwag mo akong pagtawanan. Ha ha ha. Asong patay ng palasyo ng uhaw sa dugo. Napansin ang kakaiba. Isang bugso ng lakas ang bumaril mula kung saan. Ito ano to? Bangkay na demonyo. Tutulungan kita. Hiya! Nakakainis. Ang apoy, napakakakaiba. Sinunog nito ang aking sumasabog na enerhiya. Ang apoy na iyon, napakakakaiba. Ang katawan ng taong iyon ay natutunaw. Ang katawan ay nasusunog hanggang maging abo, ngunit ang damit ay hindi nasisira. Sino ang may gawa nito? Ang bawal na pamamaraan, napakasama. Ang mga tagapalasyo ng uhaw sa dugo ay isa-isang bumagsak sa lupa. Haha! Ngayon, ang Yan Huang ay gumawa ng unang hakbang sa plano ng pag-iisa. Lalabas tayo at papatay hanggang sa masiyahan. Ngayon, sisimulan na natin siyang patayin. Bakit may banal na gulong ng mata ng guro? Maaaring pinoprotektahan ng langit ang Yan Huang. Mga aso ng palasyo ng uhaw sa dugo. Sino ang lalaban sa inyong lolo? Bakit lumabas mula sa loob? Siya hindi ba't kanina ay hindi makalaban at tumakas na? Ginamit ni Ichen ang 8 direksyon na hiwa. Ang mga hayop na iyon ay agad na nagpunta sa impyerno. Munting hayop. Naghahanap ka ng kamatayan. Ese. Nanay mo. Ang antas ng halos langit, talagang hindi ko kaya. Huwag ng maraming satsat. Ayusin mo siya. Mamatay ka na, lola mo. Antas ng espiritong himpapawid, mayroon pa palang ganyan. Kaya niyang sirain ang banal na selyo ng dugo ng antas ng halos langit. Song Jiang. Ikaw nasa Ren Huang, emperador ng tao, ka pala? Hindi maganda. Ang matandang ito, nagkataong bisita lang dito. Ha ha ha. Ikaw lang, ilang atake ang kaya mong salagin. Isang ulan ng yelo ang bumagsak. Apoy at yelo na sayaw ni Hong Xiao. May mata ka pala. Ikaw hindi ka nasugatan. It said, hindi nasugatan, ano naman? Ang mga disipulo ng palasyo ng uhaw sa dugo namin ay doble ang dami kaysa sa Ren Huang, emperador ng tao mo. Ang selyo sa loob ng 10,000 milyang radius sa paligid ng Ren Huang, emperador ng tao, ay nasira na lahat. Ang Ren Huang, emperador ng tao, mo ay ganap ng nahiwalay. Patay ka na talaga. Tanggapin mo na ang iyong tadhana. Babaeng mabaho. Ese. Nag-ilusyon ba kayo? Nasa Yan Huang na. Nasa Yan Huang na. Nagbibigay pugay sa banal na Panginoon. Ano ang ginagawa natin dito? Sagutin mo ako. Patayin ang mga magnanakaw na aso ng palasyo ng uhaw sa dugo. Lutasin ang panganib ng Ren Huang, emperador ng tao. Mali. Ngayon, susunduin natin ang mga kapatid ng Ren Huang, emperador ng tao, pauwi. Pauwi ang Ren Huang, emperador ng tao. Pauwi ang Ren Huang, emperador ng tao. Lahat magkakasama ulit. Lahat magkakasama ulit. Ilang taon na. Ang palasyo ng uhaw sa dugo, walang kinikilala sa Hilagang Chu. Bakit? Dahil natutulog ang Yan Huang namin. Kahit natutulog ang Yan Huang namin, hindi ito patay. Ngayon, ang mga kasama natin sa digmaan, ang mga kapatid natin noon, ay muling magkakasama, sabay-sabay na lalaban sa kaaway. Patayin! 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 Gamitin ang dugo ng mga magnanakaw na aso ng palasyo ng uhaw sa dugo para ialay sa mga kaluluwa ng Yan Huang namin na namatay sa digmaan noon. Matandang magnanakaw. Ngayon, tiyak na ililibing ko ang iyong mga buto rito. Pinakawalan ni Hong Xiao ang palad ng yelo. Patayin silang lahat para sa akin.
Isang buhawi ang bumalot sa mga taga-palasyo ng uhaw sa dugo. Hahampasin kita. Mamatay ka na, lolo mo. Ang kuya ko, ang astig. Huwag kang mag-alala. Hampasin mo lang. Kapatid, kunin mo ang mga gamit. Hoy, hoy. Bata. Kanina, napakayabang mong nagsasalita tungkol sa paggising ng Yan Huang, tungkol sa pag-aalay ng dugo sa mga kaluluwa. Bakit sa isang iglap lang, naging sakim ka na sa pera? Ang pag-aalay sa mga kaluluwa, hindi ba kailangan ng pera? Anong alam mo? Kailangang magpakitang gilas, pera rin ang kailangang kitain. Naiintindihan mo ba? Kapatid, simula ngayon, ako ang bahala sa pagpapakitang gilas at pagpatay sa kaaway. Ikaw ang bahala sa pagkolekta ng mga gamit at pagkita ng pera. He. Bata pa rin ako masyado. Humihingal ang matandang tagapalasyo ng uhaw sa dugo na parang aso. Song Jiang, matanda. Ikaw ang pumilit sa akin. Nag-ipon ng lakas ang matandang magnanakaw na parang super saiyan. Bago pa makagawa ng kahit ano, isang espada ang lumipad. Hindi sang-ayon, di ba? Kawawa ka. Mga asong patay kayo. Isang nasa antas ng halos langit, ganoon na lang pinatay. Ang banal na Panginoon natin, napakatindi. Banal na Panginoon ang lupit. Banal na Panginoon ang lupit. Sa isang araw, pumatay ng 2 nasa antas ng halos langit. Ang iyong nagawa, nalampasan mo na ang record ng guro. Hihihi. Dapat akong maging mapagkumbaba ng kaunti. Hindi ba't medyo pek? Yumaong nakatatanda, uuwi na ba kayo? Ang mga mata ni Hong Chen Xiao ay kumikinang. Uwi na tayo. Uwi na. Uwi na. Ano? Buong hukbo, nalipol. Ang Ren Huang, emperador ng tao, isa lang ang nasa antas ng halos langit, malubha pang nasugatan. Ang 3 nasa antas ng halos langit natin, lahat patay. Ano ba talaga ang nangyari? Sina Yan Huang at Ren Huang, emperador ng tao, ay nagtulungan. Impossible. Ang mga portal ng paglilipat sa loob ng 10,000 milyang radius ng Ren Huang, emperador ng tao, ay nasira na lahat. Ang Yan Huang, lumipad ba sila? Ang pamilyang hari ng Dakilang Chu ang tumulong sa kanila. Pamilyang hari ng Dakilang Chu. Mabuti. Napakabuti. Mukhang sapat na ang inyong mapayapang buhay. Tulad ng dati, ako ang bahala sa impormasyon. Napakabuti. Sa network ng impormasyon ng Dakilang Chu, walang anumang puwersa ang makahihigit sa aking nakababatang kapatid na babae. Hihihi. Kung ang yumaong nakatatanda ang magiging mata ng Yan Huang, lahat ng kilo sa Dakilang Chu ay nasa ilalim ng pandinig at paningin ng Yan Huang namin. Susunod, saan dapat tumingin ang mata ng Yan Huang? Aking banal na Panginoon, sabihin niyo po. Ang susunod nating target na saan? Sa tingin ko, ang matang iyon ay dapat tumingin sa 4 na direksyon. Hihihi. Walang modo. Sa tingin ko, ang pag-iisa sa Yan Huang ay parang pag-aayos ng lumang bahay. Bago ayusin, kailangang kolektahin lahat ng magagamit na materyales. Pagkatapos, ayusin ang mga sirang bahagi ng bahay. Sa mga nakaraang taon, ang palasyo ng uhaw sa dugo ay lubhang sinira ang Tian Huang, emperador ng langit, Di Huang, emperador ng lupa, at pati na rin ang Xuan Huang, emperador ng misteryo. Ngunit, marami silang ginawang masama, maraming kaaway ang kanilang nakuha. Sabi nga ng kasabihan, ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Iniisip ko kung paano natin mahihikayat ang mga taong ito na sumama sa Yan Huang. Sa ganoong paraan, kapag lumaban tayo sa Tian Huang, emperador ng langit, Di Huang, emperador ng lupa, Xuan Huang, emperador ng misteryo, magkakaroon tayo ng pagkakataong manalo. Pagkatapos, pag-isahin ang lahat ng puwersang maaaring pag-isahin sa pinakamalaking antas, lipulin ang palasyo ng uhaw sa dugo. Mayroon ka na bang angkop na kandidato? Ang sektang Tian, ang pamilyang Se, at ang pamilyang Su ng sinaunang lungsod ng Tagsibol at Taglagas, dati ay inapi lahat ng palasyo ng uhaw sa dugo. Higit pa rito, ang 2 pamilyang iyon ay may utang na loob sa akin. Sa pagkakataong ito, kung susubukan nating makipag-ayos sa kanila, malamang ay magiging maayos. Ang pamilyang Su na ito, dati, hindi lang isang beses na lumapit para makipag-alyansa.
Noong panahong iyon, magulo ang Yan Huang, hindi ko naasikaso, hindi ko rin pinansin. Ang sektang Tian, ang pamilyang sina ito, si Su Xiangzong, ang pinuno ng sektang Tian, ay may panloob na pinsala. Noong araw na iyon, kahit may tulong mo, napakahirap pa ring pigilan ang pag-atake ng palasyo ng uhaw sa dugo. Paano mo nagawa iyon? Pinagaling ko na ang kanyang panloob na pinsala. Panloob na pinsala, maaari pa palang gamutin? Kung kaya mong gamutin ang panloob na pinsala, makakahanap pa ako ng isa pang tao. Sino? Kung mahahanap niyo siya, magagamot ko siya. Nakilala ko siya noong naglalakbay ako maraming taon na ang nakalipas. Kung bibilangin, mahigit 100 taon na siyang may panloob na pinsala. Kung magagamot mo siya, ang gawin siyang panauhing nakatatanda para sa atin, siguradong walang problema. Kung gayon, istorbohin ko na po kayo, yumaong nakatatanda. Ang ganitong uri ng tao, kung ilan ang meron, kailangan natin lahat. CJ. Ngayon, makikipag-ugnayan muna ako sa pamilyang Su at sektang Tian. Pagkatapos, hahanapin ko ang kinaroroonan ng matandang kaibigan kong iyon. Ikaw at si Yumaong nakatatandang Zong, dalawang nasa antas ng halos langit. Kung magiging maayos ang usapan sa pamilyang Su at sektang Tian, kasama pa ang panauhing nakatatandang iyon, ang Yan Huang natin ay magkakaroon ng 5 nasa antas ng halos langit. Ang pag-iisa sa Yan Huang, siguradong mas magiging madali. Ngunit ang pinsala sa pamamaraan ng aking kapatid. Ang pamamaraan ni Yumaong nakatatandang Zong Jiang ay medyo kakaiba. Sa bawat pag-atake, mababawasan ng isang bahagi ang kanyang kultibasyon. Pansamantala, hindi ko pa naiisip ang paraan. Ang pamamaraang ito, nakuha ito ng guro noon nang hindi sinasadya. Mahigpit niyang ipinagbawal sa mga disipulo ng Yan Huang na mag-ensayo nito. Ang aking kapatid ay nagpumilit pa ring mag-ensayo. Si Yumaong nakatatandang Zong, para kay Yumaong nakatatandang Hongshen, ay iginagalang na parang Diyos. Ngunit nilabag pa rin niya ang utos nito at nag-ensayo ng bawal na lihim na pamamaraan. Sa tingin ko, tiyak na may dahilan kung bakit hindi niya maiwasang mag-ensayo. Ang mga bagay sa mundo ay parang mga ulap na ito, may anyo ngunit walang tiyak na hugis. Hindi makakamit, hindi mabibitawan. Ang tao, sa huli, ay magkakaroon ng pagkukulang. Hindi makakamit, hindi mabibitawan. Bata, ilang taon ka pa lang, ha? Saan mo natutunan ang mga walang kwentang salitang iyan para magpakitang gilas sa harap ng lola mong ito? Hihihi. Ang sabi mo. Ang pangunawa sa mga bagay sa mundo, hindi binibilang ang edad. Ako, ilang beses nang namatay, pwede ba? Ha? Aray. Habang tumatagal, lalong nagiging maasim. Tanggalin mo ang maskara mo, tingnan ko kung gaano kakapal ang mukha mo. Kung gayon, hindi pwede. Ako, na napakagwapo, kapag tinanggal ko ang maskara, baka hindi mo makayanan. Dumura ako sayo. Batang hindi patuyo ang balahibo sa ilong. Ang magagandang bagay, hindi natutunan pang mang-asar sa lola mong ito. Ha ha ha! Ang buhok mo, bakit parang pugad ng manok? Hindi ba't dahil kayo maong nakatatandang Hongshen Xiao? Hindi ko naman alam na ganoon siya kabaliw. Ha ha ha! Batang lalaki, kapag lumabas, mag-ingat ka. Sabihin mo nga, hindi kaya ginawa ka ng kung ano-ano ng ibang tao. Umalis ka, nanay mo. Huwag mong istorbohin ang importanteng gagawin ko. Anong importanteng gagawin? Ako ang magdedesisyon. Pangunahin, natatakot akong matukso ka. Hoy! Ang espadang ito at ang sabling ito, nakita ko na. Ang patpat na ito, ano ba to? Ang pangit tingnan. Ha ha ha! Bigyan kita ng kaunting kasiyahan. Ang atake sa kaluluwa. Talagang magandang bagay. Sinabi ko na, matutukso ka. Hinawakan ni Chuksuan ang sandata sandali. Nag-level up na. Mayroon na namang ipagyayabang. Kapag nagkaisa na ang Yan Huang, tiyak na babalik ako para lipulin ang sektang Zhengyang. Ang mga nanakit sa akin, pagbabayarin ko sila ng 100, 1,000 beses. Mga hamak ng Timog Chu. Ang inyong mapayapang araw ay malapit nang matapos. Mahalagang panauhin mula sa pamilyang Su, dumating na. Ang Yan Huang ay lubos na nagagalak. Noong araw na iyon, ang banal na Panginoon ng Yan Huang, hindi isinaalang-alang ang dating alitan, tumulong. Si Suxingyi ay lubos na nagpapasalamat.
Yumaong nakatatanda, masyado na pong mabigat ang inyong sinasabi. Ang pagtulong sa gitna ng daan ay nararapat lamang, hindi na kailangan ng pasasalamat. Yumaong nakatatanda, maupo po kayo. Binibining Su, dumating na rin pala kayo. Pakiusap, maupo po kayo. Salamat, banal na Panginoon. Salamat, banal na Panginoon. Yumaong nakatatandang Su, binibining Su, ang mga usapang pambati, mamaya na natin pag-usapan. Mas mabuti pang pag-usapan na natin ang importanteng bagay. CJ. Ang banal na Panginoon, napakabilis at tiyak. Ang pamilyang Su namin ay sumasang-ayon na sumama sa Yan Huang. Ang kondisyon ay tutulungan kami ng Yan Huang na lipulin ang pamilyang Yang ang bundok Yunzang. Yumaong nakatatanda, ang inyong kahilingan ay medyo mapilit at nagpapahirap sa tao. Kung isang pamilyang Yang lang, syempre walang problema. Ako at kayo, pareho nating alam na ang pamilyang Yang at ang palasyo ng uhaw sa dugo, pati na rin ang iba pang mga puwersa ng pamilya, ay may mahigpit na ugnayan. Kapag nagsimula na ang digmaan, hindi lang iyon pamilyang Yang. Marahil kalahati ng mga puwersa ng dakilang Chu ay sasali. Ang Yan Huang namin, kakadeploy pa lang ng plano ng pag-iisa. Ngayon, ang paglipol sa pamilyang Yang, ang tamang oras, tamang lugar, at tamang tao, ay wala sa aming panig. Ngunit ito ang hangganan ng pamilyang Su namin. Tiningnan ni Chuksuan si Suksin sandali, pagkatapos ay napabuntong hininga at sumang-ayon. Maaaring tulungan ng Yan Huang ang pamilyang Su na lipulin ang pamilyang Yang. Ngunit hindi ngayon. Hindi ngayon. Ang ibig sabihin ng banal na Panginoon ay, dalawang mahal, tiyak na alam nyo ang kasalukuyang kalagayan ng Yan Huang namin. Kahit na sumama na sa Ren Huang, emperador ng tao, may mga puwersa tulad ng Tian Huang, emperador ng langit, Di Huang, emperador ng lupa, Suan Huang, emperador ng misteryo, at palasyo ng uhaw sa dugo na nagmamasid. Ngayon, basta-basta makikipagdigma sa pamilyang Yang, huwag nang sabihing hindi nyo mapoprotektahan ang pamilyang Su, pati ang Yan Huang namin ay mapapahamak. Yumaong nakatatanda, ang sinasabi ng inyong abang lingkod, totoo ba? Ganap na totoo. CJ. Mula sa sandaling sumama ang pamilyang Su ninyo sa Yan Huang, sa loob ng 3 taon, ang Yan Huang namin ay tiyak na tutupad sa pangako, magpapadala ng hukbo para lipulin ang pamilyang Yang. Ano sa tingin nyo? CJ. Ang paghihiganti ng Ginoo, 10 taon ay hindi pa huli. Ang pangako ng banal na Panginoon ay mas mahalaga kaysa ginto. Naniniwala kami sa inyo. CJ. Kung gayon, maaari na nating pag-usapan ang ilang detalye. Una, ang pamilyang Su ay kailangang ilipat lahat ng miyembro sa banal na bundok ng Yan Huang. Tutal, ang puwersa ng Yan Huang ay hindi pa sapat na matatag. Kung gustong sumama ng pamilyang Su sa Yan Huang, mas mabuti pang magkakasama tayo. Sa ganoong paraan, maaaring mapagsama-sama ng mabuti ang lakas. Hintayin nating mahinog ang pagkakataon, babalik tayo para lumaban, hindi pa huli. Sa oras na iyon, ang sinaunang lungsod ng Tagsibol at Taglagas ay sa pamilyang Su pa rin. Ang sinabi ng banal na Panginoon ay napakatama. Susunod ang pamilyang Su. Pangalawa, ang pamilyang Su ay kailangang ialay lahat ng lihim na pamamaraan at banal na kakayahan sa angkan para ilagay sa silid-aklatan ng Yan Huang. Ang Yan Huang namin ay hindi rin magiging maramot. Ang mga lihim na pamamaraan ng Yan Huang sa silid-aklatan, ang mga taga-pamilyang Su ay maaaring malayang tingnan. Ang bagay na ito pagbalik ko, makikipag-usap ako sandali sa matandang ninuno. Siguradong hindi ito malaking problema. Ang mga alaala ni Xin ay bumalik noong naliligo, nakita siya ni Ichen pagkatapos ang habulan. Hinawakan ni Chuksuan ang lig ni Xin. Xin. Anak, dapat na tayong bumalik. Opo. Mukhang naging matagumpay ang usapan. Banal na Panginoon. Sa susunod, kung may negosasyon pa, kayo na lang ang pumunta. Ang bagay na ito, napapagod ako. Ang pakikitungo sa mga dalaga, napapagod ka. Sa tingin ko, ikaw at ang babaeng iyon, may kwento kayo. Kwento ng tae ng aso. Patay na ako sa antok. Matutulog na ako. Huwag kang umalis. May magandang balita at masamang balita. Pakinggan mo muna bago ka umalis, hindi pa huli. Ang Feng Shui ng Yan Huang natin, kailan pa natutong maging misteryoso tulad ng iba?
Hindi ito ang iyong estilo. Dahil makikinig ka ba o hindi? Makinig. Siyempre makikinig. Yon mas mabuti pang sabihin mo muna ang masamang balita. Ang masamang balita ay ang Xuan Huang, emperador ng misteryo, ay nakipag-alyansa na sa palasyo ng uhaw sa dugo. Heh. Dati ang Xuan Huang, emperador ng misteryo, lang mahirap ng kalabanin. Kung makikipag-alyansa pa sa palasyo ng uhaw sa dugo, ang pag-iisa sa Yan Huang, ang hirap nito ay hindi ordinaryo. Mukhang ang kapatid mong ito ay desidido ng kalabanin tayo hanggang sa huli. Ano ang magandang balita? Ang magandang balita ay ang sektang Tian, ang pamilyang Se, ay sumang-ayon na makipag-alyansa sa Yan Huang namin. Kung magiging matagumpay ang usapan, ang pagsama sa Yan Huang namin ay hindi rin imposible. Ito naman ay magandang balita. Ang lakas ng sektang Tian, ang pamilyang Se, ay mas malakas kaysa sa pamilyang Su ng malaki. Heh. Ang sektang Tian, ang pamilyang Se si Su Xiangzong lang, ang pinuno ng sektang Tian, ay sapat na para hindi natin ipagkait ang lahat para mahikayat siya. Ilang araw pa, magpapadala sila ng tao para makipag-usap. Tingnan natin ang iyong gagawin. Ako na naman. Ang sektang Tian ay hindi tulad ng pamilyang Su. Kahit hindi makipag-alyansa sa Yan Huang, hindi sila takot sa palasyo ng uhaw sa dugo. Ang bagay na ito hindi madaling pag-usapan. Ikaw at sila ay may pagkakaibigan. Kung hindi mo kaya, lalo na kami. Banal na Panginoon. Feng Zun. Magandang balita. Magandang balita. Anong magandang balita? Bakit napakaapurahan? Ang Xuanzhao, natuklasan ang isang minahan ng bato ng espiritu. Xuanzhou. Iyon ang sakop ng kapangyarihan ng pamilyang Xuiling. Pamilyang Xuiling? Ang minahan ng ibang tao, anong kinalaman sa atin? Mahigpit na kaugnayan. Mula maraming taon na ang nakalipas, nang mahati ang Yan Huang, ang mga puwersang pinamumunuan ng palasyo ng uhaw sa dugo ay hindi kakaunting beses na nagsamantala sa kaguluhan. Maliban sa palasyo ng uhaw sa dugo, ang pamilyang Xuiling ang puwersang dating matinding umatake sa sangay ng Yan Huang. At noong pinakamahina ang Yan Huang, pumatay sila hanggang sa pintuan. Dahil doon, ang Yan Huang namin ay dumanas ng matinding pinsala. Yes, kung ganyan ang sinasabi ninyo, naiintindihan ko na. Kung gayon, nakawin natin sila hanggang sa mamatay. Bilis! Bilis! Ano ang ginagawa mo, ang bagal-bagal mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Mga matanda, masyado ba kayong tensyonado? Ang lugar na ito ay Xuanzhao. Sino ang mga ngahas gumawa ng gulo sa teritoryo ng Taisui? Mag-ingat ng kaunti, mas mabuti pa rin. Ang mga nangyayari kamakailan, lahat ay kakaiba. Ang aking pakiramdam ay hindi maganda. Kailangan nating kumilos ng mabilis at manalo ng mabilis. Masyado kang nag-aalala. Ang dami nating tao rito, sino pa ang darating para manggulo? Ang bundok na ito, ako ang nagbukas. Ang punong ito, ako ang nagtanim. Ang mga gamit, iwanan nyo. Ang mga tao, umalis na kayo. Magnakaw kayong lahat. Antas ng espiritong himpapawid? Haha, talagang may hindi takot mamatay. Bato ng espiritu lang ang kailangan ko. Sino ang ayaw mamatay ngayon? Bilis, umalis na kayong lahat para sa akin. Nangahas kang gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilyang Xuiling namin? Gusto ko ang iyong buhay. Haha, tamang-tama. Gagamitin kita para subukan ang bagong sukdulang espada ng dragon na pinanday ko. Ginamit ni Ichen ang sukdulang hiwa ng dragon ng kaguluhan. Isang atake, tiyak na pagpatay. Ito hindi kaya ikaw si Ichen. Masyado ka ng maraming alam. Hinawakan ni Hong Shengxiao ang matandang tagapalasyo ng uhaw sa dugo. Yumaong nakatatanda, napakagaling nyo. Ang galing mong magsalita. Sino ba talagang kapwa Daoista? Kami ay tagapamilyang Xuiling, pakiusap, bigyan nyo kami ng mukha. Gusto mong bigyan ng mukha, tama? Bibigyan kita ng mukha. Tao, lumabas ka. Sumigaw ka ng slogan para sa akin. Ang bundok na ito, ako ang nagbukas. Ang punong ito, ako ang nagtanim. Ang mga gamit, iwanan nyo. Ang mga tao, umalis na kayo. Pagkatapos ng laban, magnakaw lahat. Halika kayo. Lahat, patayin. Gusto mo ng mukha? Bibigyan kita.
Ang minahan ng bato ng espiritu ay akin. Maaari ka nang umalis? Matanda, bilis, kunin mo ang mga kanyo ng suporta, pagkatapos ay iputok mo sa kalangitan. Tinamaan ng sukdulang espada ng dragon ang tao. Lintik. Nagpadala pa ng mensahe. Wala nang maraming oras. Ang ilan, manatili kayo para patayin ang mga hamak sa labas. Ang iba, pumasok kayo sa minahan, kunin nyo ang bato ng espiritu. Kalahating oras lang. Kung ilan ang makuha nyo, yun na. Hindi ko rin alam kung ano na ang nangyayari sa labas. Narinig kong may dumating para manggulo. Siguro hindi naman ganoon kalala. Ang lugar na ito, tutal, ay teritoryo ng pamilyang Xuiling. 2 tauhan ng palasyo ng uhaw sa dugo ang natigilan. Walang galang. Nangahas kayong pumasok sa minahan ng pamilyang Xuiling. 2 hiwa ng espada. Paalam sa 2 iyon. Diyos ko! Bakit ang dami? Ang ganito kalaking reserba ng bato ng espiritu, yayaman na tayo. Ano pa ang tinitingin-tingin nyo dyan? Kung sino ang dapat patayin, patayin. Kung sino ang dapat nakawan, nakawan. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Bilis, nakawin lahat. Kalahating oras pagkatapos. Sino ang gumawa nito? Sino ba talaga? Isara ang tarangkahan ng bundok. Iaktiba ang selyo ng pagprotekta sa sekta. Simulan na ang pagpino sa bato ng espiritu. Ha! Ang misyong ito, napakaganda ng pagkakagawa. Banal na Panginoon, susunod, ano ang inyong iniisip? Ang daming bato ng espiritu, kung hindi gagastusin, hindi ba't sayang? Exact, gastador. Ano ang ibig sabihin ng hindi gagastusin, sayang? Ang ibig kong sabihin ay kailangan nating mag-recruit ng mga sundalo at bumili ng mga kabayo. Mag-recruit ng mga sundalo at bumili ng mga kabayo. Ang ganito kalaking yaman, ito ang puhunan ng Yanhuang namin. Ang mga batong espiritu na ito, gagamitin natin para hikayatin ang mga maliliit na pamilya na madalas apihin ng malalaking puwersa. Phew! Ang puwersa ng isang maliit na pamilya, marahil ay hindi malakas. Ngunit ang hindi mabilang na maliliit na pamilya, kapag nagsama-sama, ay magiging isang nakakatakot na puwersa. Ang bagay na ito, kaya kong gawin. Ang pamilyang Su ay palaging kalaban ng palasyo ng uhaw sa dugo. Ang pamilya ay inapi rin ng palasyo ng uhaw sa dugo ng hindi kakaunti. Kung ako ang lalabas para hikayatin, kasama pa ang reputasyon ng Yanhuang, ang malaking bagay ay maaaring magtagumpay. Kung gayon, sige. Makikipagtulungan ako kay matandang Su. Kahit komplikado ang mga puwersa ng dakilang Chu, hindi rin sila makakatakas sa network ng impormasyon ko. Aling pamilya ang inapi, aling pamilya ang pinahihirapan, malinaw sa akin. Mag-iimbestiga tayo ng husto, sisikapin nating walang makakalusot na pamilya. Ha, napakabuti. Kung gayon, pasensya na sa abala, Feng Zun. Matandang Su, masyado kang magalang. Nag-uulat kay Feng Zun, handa na po ang listahan ng mga miyembro. Mabuti. Ibigay mo sa banal na Panginoon para tingnan. Ganito, masyadong mabilis? Hindi ba't kakaayos lang natin ang usapan? Bakit? Matandang Su, huwag kang magtaka. Ang listahang ito hindi lang ordinaryong listahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang listahang ito ay ang detalye tungkol sa mga taong ipinasok ng mga malalaking puwersa sa Yanhuang. Ngayong gabi, kailangan nating alisin lahat ng mga tinik sa Yanhuang. Anong nangyayari? Huwag mo akong patayin. Gusto mo pang tumakbo? Kapatid na lalaki. Kapatid na lalaki. Ito. Banal na Panginoon. Feng Zun. Ang mga espiya ng mga puwersa na ipinasok sa Yanhuang ay pinatay na. Napakabuti. Patuloy na suriin ng mabuti. Baka may makalusot na isda. Opo. Yung maong nakatatanda, napakatalino. Wala pang isang araw, ang mga espiya na ipinasok ng mga puwersa sa Yanhuang ay nahuli na lahat. Siyempre. Hindi mo ba nakita kung ano ang ginawa ko? Yixed, palagi akong may isang katanungan, hindi ko alam kung maaari ko bang itanong. Yixed, kung gusto mong magtanong ka. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Ang impormasyon ng Renhuang, emperador ng tao, ay ganoon kalakas, bakit ka pa inatake ng espiya na ipinasok ng palasyo ng uhaw sa dugo? Dati siyang matandang alipin ng guro.
Ang pinakakasuklam-suklam sa mundo ay ang mga taong mapanlinlang na nagpapanggap na tapat at matapat. Yumaong nakatatanda, hindi na kailangang malungkot. Ang kabutihan at tiwala, wala namang mali doon. Hindi pa nga tuyo ang balahibo mo, tapos gusto mo nang turuan ang matandang ito. Haha, tuyo na ang balahibo ko. Hindi ka naniniwala, tingnan mo. Umalis ka. Ang paraan ng paggawa ng general ng dilim, una, pagpino sa selyo, pangalawa, paggabay sa kaluluwa, pangatlo, pagtatanim ng selyo. Ang antas ng halos langit ng palasyo ng uhaw sa dugo, sa wakas, ay ginamit na. Isang lilang selyo ang lumipad pataas, nagpakawala ng isang kakaibang puwersa. Buksan mo ang paggabay sa kaluluwa para sa akin. Itinuro ni Ichen ang matandang tagapalasyo ng uhaw sa dugo. Narinig kong may 4 na pamilya na namang sumama sa Yanhuang natin. Ese, hindi mo na kailangang sabihin. Mula nang dumating ang banal na Panginoon natin, ang Yanhuang natin ay nabubuhay ng napakaganda. Kiese. Talagang napakalupit. Sabihin mo nga, paano ba magiging kasing lupit ng banal na Panginoon? Ese, sa panaginip lang maaaring maging ganyan. Ha. Ang banal na Panginoon, ilang araw nang hindi lumalabas. Hindi kaya may nangyari na? Ang lugar na ito ay Yanhuang. Maaari bang may mangyari? Nag-aalala ka lang ng walang dahilan. Isang sigaw. Kagabi ang lakas ay lumabas. Hintayin nyo. Siguradong may magandang mangyayari pa. Pagkatapos ng ilang sandali, tapos na rin ang pagtatanim ng selyo. Humihingal si Ichen. Sa wakas, nagawa ko na rin. General ng dilim, antas ng halos langit. Sa tingin pa lang, napakatindi na. Ha. Ganyan katindi, kailangang bigyan ng napakaastig na pangalan. Ese, ikaw ay ginawa mula sa banal na apoy at banal na kidlat. Tatawagin kitang Liyan, kidlat na apoy. Halika. Liyan, kidlat na apoy. Suntukin mo ako ng isang beses para makita ng munting ginoong ito ang iyong kakayahan. Nakatanggap ng utos si Liyan, kidlat na apoy, sinuntok si Chuksuan hanggang sa lumabas ang dila. Nasaksihan ni na Hong Xiao at ng iba pa sa malapit. Ang mga mata ng matandang babae ay kumikinang, hindi makapagsalita. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Lintik! Ang bagay na iyon talagang malakas. Hoy! Ano iyon? Haha, hindi ko po sinasadya. Pagbati sa banal na Panginoon. Pagod na kayo. Banal na Panginoon, sinabi na ng mga taga-sektang Tian, ang pamilyang Se, na makikipag-usap lang sila sa inyo. Ang iba, kahit sino pa, ay hindi pwede. He. Lintik. Makipag-usap kahit kanino, hindi pwede. Ang daming arte, hindi ko alam. Ang mga sangkap na ito, maghanap ka pa ng marami. Lahat ito ay may malaking pakinabang sa Yanhuang natin. Kung ilan ang mahahanap mo, yon ang kunin mo para sa akin. CJ. Ese. Mahirap muyain na buto. Tiyo mo, sabihin mo nga, papayag kaya ang batang ito. Siguro papayag. Siya dumating na. Haha. Banal na Panginoon ng Yanhuang, napakaabala mo. Munting Haozi, pagkikita pa lang natin, inaasar mo na ako agad, tama? Hindi po. Banal na Panginoon ng Yanhuang, sa pagkakataong ito, si Mushan ay naparito para humingi ng tawad. Dati, kung saan man ako nagkasala, pakiusap, patawarin niyo po ako. Hindi na kailangan ng paumanhin. Huwag mo lang akong hampasin tulad ng dati, ayos na. Haha! Yigsat, dati, si Mushan ay padalos-dalos, nagkamali sa pagkilala sa taong tumulong. Talagang napakahiya. Paumanhin. Ese. Maliit na bagay. Ang nakaraan, hindi na kailangang banggitin pa. Kung gayon, sa pagkakataong ito, ang dalawang mahal ay naparito para pag-usapan ang alyansa o ang pagsama sa Yanhuang. Ang bagay na ito, ganap na nakasalalay sa saloobin ng banal na Panginoon. Ang pagsama sa Yanhuang, hindi naman imposible. Ngunit may isang kondisyon, iyon ay ang banal na Panginoon ng Yanhuang, ikaw, ang magiging manugang ng sektang Tian, ang pamilyang sinamin. Pagkarinig nito, nagulat si Chuksuan. Ay, lintik. Negosasyon lang, negosasyon. Bakit ka pa nagbubuga ng tubig?
Ang pagsama ng sektang Tian, ang pamilyang sinamin, sa Yan Huang, isa lang ang kondisyon. Ang bagay na ito, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng banal na Panginoon ng Yan Huang. Mayroon akong isang munting tiyahin, ang pangalan niya ay Chuling Er. 100 taon na ang nakalipas, isinara siya ng matandang ninuno. Kung papayag ang banal na Panginoon ng Yan Huang, ang pakakasalan mo ay siya. Yesed, kung papayag ka, sa susunod, magiging tiyuhin na kita. Ang sektang Tian, ang pamilyang sininyo, ay napakaraming dalaga sa parehong henerasyon. Bakit pinili niyo ang inyong tiyahin? Higit pa rito, siya ay nasa estado pa ng pagkakakulong. Dahil ang aking tiyahin ay may sukdulang dugo. Ang ordinaryong tao ay hindi karapat-dapat. Naiintindihan ko na. Ito ay para magsama kami ng iyong tiyahin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng banal na Panginoon. Paumanhin, ang kasal na ito, hindi ko maaaring tanggapin. Sa tingin mo, hindi karapat-dapat ang aking tiyahin sa iyo. Siyempre, hindi. Nangako na ako sa ibang tao. Sinabi kong kailangan kong maging tapat, kaya hindi ko maaaring bawiin ang aking salita. Pagkarinig nito, natigilan ang dalawa. Tapos na ba? Paano na? Wala namang problema. Ito ang kondisyon, kayo na ang bahala. Mahigit 2 kondisyon. Kahit medyo mahigpit ang mga kondisyon, halos matatanggap na. Ngunit ang pagbibigay ng ganitong halaga, kung makukuha ang pagsama ng sektang Tian, ang pamilyang Se, ay sulit na rin. Ang Yan Huang ay kailangang magbigay ng 2 malalakas na nilalang sa 9 na antas ng kawalang espiritu para protektahan ang sektang Tian, ang pamilyang Se. He. Ito ang kondisyon ng alyansa, hindi kondisyon ng pagsama sa Yan Huang. Kung gayon, ano ang kondisyon ng pagsama sa Yan Huang? Ang gawin akong manugang ng sektang Tian, tinanggihan ko na. Sumang-ayon na ako sa kanilang kondisyon ng alyansa, nagmungkahi rin ako ng isang kondisyon natin. Iyon ay ang sektang Tian ay kailangang ilipat ang kanilang angkan sa Yan Huang. Hindi sila makapagdesisyon, kailangan nilang bumalik para makipag-usap sa matandang ninuno. Kung makakalipat sila rito, hindi ba't halos katulad na rin ang pagsama sa Yan Huang? Itsen, may pagkakataon pang magbago. Hintayin natin. Iyon ang kalangitan ng timog. Tinanggihan mo ang kasal dahil sa tao doon. Nag-uulat. Si Chai Han ng Di Huang, emperador ng lupa, ay humihiling ng pakikipagkita. Dumating na si Chai Han. Papasukin mo siya. Sino si Chai Han? Isang pinakamalakas sa Di Huang, emperador ng lupa, maliban kay Zhongli. Ang kanyang banal na kakayahan sa pagpatay ay sukdulang nakakatakot. Siya, na nasa 5 antas ng kawalang espiritu, ay matagumpay na pumatay ng isang malakas na nilalang sa antas ng halos langit na yumanig sa dakilang Chu. Noong hindi pa nahahati ang Yan Huang, si kapatid na Zhong Xiao ang namamahala sa impormasyon. Si kapatid na Chuli naman ang namamahala sa pagpatay. Si Chai Han ang pinakamahusay na general sa ilalim niya. Ang kanyang record sa pagpatay, mula nang itatag ang Yan Huang hanggang ngayon, ay wala pang sinumang nakasira. Ang lupit. Kung mahihikayat natin siya kung gayon, hindi ba't tayo? He. Ang bagay na ito, imposible. Ang kanyang pagkatao ay napaka-introvert at sukdulang malamig. Ang ganitong uri ng tao, dati pa, isa lang ang kinikilalang pinuno, hinding-hindi maaaring baliktarin. Noon, si kapatid na Zhongli ay may utang na loob sa kanya. Sumumpa siyang habang buhay siyang susunod. Nagbibigay pugay si Chai Han kay Yan Zun, Feng Zun. Bihira kang maalala pa kami. Hindi na kailangan ng maraming seremonya. Ang inyong abang lingkod, Yi Chen, nagbibigay pugay kay yumaong nakatatandang Chai Han. Nasugatan? Kaya mong saktan si Chai Han? Gaano ka ba talaga kalakas? Ipinadala ka ni 5 kapatid na lalaki, mayroon ka bang sasabihin? Sinabi ng banal na Panginoon na gusto niyang bumalik sa Yan Huang. Bumalik sa Yan Huang. Nag-away ng 100 taon, bakit biglang gustong bumalik sa Yan Huang? Tama ba ang narinig ko? Malubha na siyang nasugatan. Sabi niya, pagod na raw siya, ayaw na niyang lumaban pa. Bago mamatay, gusto niyang bumalik sa Yan Huang, magbigay pugay sa guro. Pagkatapos mamatay, gusto rin niyang bumalik ang kanyang kaluluwa sa dating lugar. Pakiusap, Yan Zun at Feng Zun, payagan niyo po siya. Sino-sino ang nanakit sa aking kapatid? Ang dinastyang mamamatay tao.
totoo ba ang salitang ito? Ang dinastyang mamamatay tao, muli na namang lumitaw sa mundo. Tama. Bumalik ka muna. Bukas, pupunta kami roon. Salamat, Yanzun. Yumaong nakatatanda, bakit ganoon kayo kaingat sa dinastyang mamamatay tao? Narinig mo na ba ang tungkol kay Emperador Chu? Hindi pa narinig kailanman. Si Emperador Chu ang nangunguna sa siyam na emperador ng dakilang Chu. Siya ang unang malakas na nilalang na nagkaisa sa malawak na lupaing ito, itinatag ang pamilyang hari ng dakilang Chu. He. Ang malawak na lupaing ito, mula noon, ay naging dakilang Chu. Siyam na emperador ng dakilang Chu. Emperador Chu, Emperador Yan, Emperador Yu, Haring Te, Emperador Chenzang, Emperador Dong, Haring Digmaan, Emperador Xuan. Ang ninuno ng tatlong sekta, na si Emperador Shen, ay tinatawag na siyam na emperador ng dakilang Chu. Ang siyam na emperador at ang dinastyang mamamatay tao, may kaugnayan ba? Siyempre meron. Ang dinastyang mamamatay tao, itinatag sa panahon ni Emperador Chu. Ito ay isang puwersang sinauna at nakakatakot. Dati, gumawa ng gulo sa dakilang Chu. Sinasabing ang banal na Panginoon ng dinastyang mamamatay tao noon ay ilang beses na muntik nang patayin si Emperador Chu. Sa huli, si Emperador Chu ay unang nag-breakthrough sa antas ng langit kaysa sa kanya, ginamit ang malalaking pamamaraan para pigilan ang dinastyang mamamatay tao. Sa pagkakataong ito, nagkaisa na ang dakilang Chu. Pagkatapos mamatay ni Emperador Chu, ang dinastyang mamamatay tao ay muling sumiklab mula sa abo. Maraming bayani ang pinatay. Sila, muntik nang maging hari ng dakilang Chu. Si Emperador Yan, na hindi lumitaw, ang pumatay sa dinastyang mamamatay tao, na muling napigilan. Si Emperador Yan ang nagtatag na ninuno ng Yan Huang namin. Ang singsing na jade ng malalim na kalakal sa iyong kamay ay naging mula sa buto ng jade ni Emperador Yan. Ang Yan Huang namin at ang dinastyang mamamatay tao ay magkaaway mula pa noon. Ang paglitaw ng dinastyang mamamatay tao, ang Yan Huang namin, kahit aling sangay pa, ay mahihirapang mag-isang kalabanin ang dinastyang mamamatay tao. Kailangan nating magkaisa. Mukhang bukas, kahit anong mangyari, kailangang pumunta sa Di Huang, Emperador ng Lupa, ng isang beses. Pagbalik mula sa Di Huang, Emperador ng Lupa, huwag ka nang basta-basta lalabas. Ha? Bakit? Ngayon, panahon ng pag-iisa ng Yan Huang, napakaraming gawain. Ano mang gawain, hindi kasing halaga ng iyong buhay. Mula nang pigilan ng Yan Huang ang dinastyang mamamatay tao, sumumpa na silang papatayin lahat ng taga-Yan Huang. Gagamitin ang ulo ng mga banal na Panginoon ng Yan Huang sa bawat henerasyon para ialay sa kanilang mga espadang mamamatay tao. Ang pag-atake kay kapatid na Zhongli ay isa lamang hamon mula sa kanila. Ang tunay nilang layunin ay ang ika-negatibo 79 na banal na Panginoon ng Yan Huang na ikaw. Lintik. Isang palasyo ng uhaw sa dugo lang, sapat nang magbigay ng sakit ng ulo sa atin. Ngayon, mayroon pang dinastyang mamamatay tao. Ang sitwasyong ito, lalong nagiging magulo. Kahit anong mangyari, ang pag-iisa lang ang may kakayahang kalabanin sila. Bukas, pupunta muna tayo sa Di Huang, Emperador ng Lupa. Ang dumating ay sina Yanzun at Fengzun. Ang banal na Panginoon ng Yan Huang, dumating na. Hindi pa ba tinatawag si Zhongli para lumabas at magkita? Nagbibigay pugay ang disipulo kay Yanzun, Fengzun. Tumayo ka na. Nasaan si Zhongli? Bakit hindi lumalabas para salubungin? Yesef, banal na Panginoon siya, nagpapagaling siya sa ilalim ng lupa na palasyo. Iniutos sa disipulo na maghintay dito. Ilang taon na, ganyan pa rin ang itsurang patay. Pagong na nagtatago sa liig. Sa ilalim ng lupa na palasyo ng Di Huang, Emperador ng Lupa, nag-ipon ng enerhiya sa Danchan. Biglang pinagpawisan ng husto, pagkatapos ay sumuka ng dugo. Banal na Panginoon. Phew. Ayos lang. Sila kailan sila darating? Nakarating na kami. Banal na Panginoon ng Di Huang, Emperador ng Lupa, napakalaki ng iyong mukha. Ika-4 na kapatid na lalaki. Kapatid na babae. Kakasalita pa lang, dumugo na naman. Nagulat silang tatlo. Mahigpit na hinawakan ni Zhong Jiang ang kamay ng kanyang kapatid. Ako, napakarami kong nagawang mali. Wala kang kasalanan. Anong dahilan ko pa para hampasin ka? Dati ayaw lumabas.
Ngayon, matanda na, natuto pang umiyak. Nakakahiya ba? Ang nanakit kay Yumaong nakatatandang Zhongli, nasa antas ba ng halos langit? Isang nasa unang antas ng kawalang espiritu. Ang kanyang banal na kakayahan sa pagpatay ay hindi na mailalarawan bilang nakakatakot. Unang antas ng kawalang espiritu, ganoon ba kakaiba? Sa pagkakaalam ko, ang taong iyon ay ang banal na anak ng dinastyang mamamatay tao. Noong panahon ni Emperador Dong, matagal nang isinara. Hanggang sa hindi pa nagtatagal, saka lang inalis ang selyo at lumabas. Hindi lang ang banal na anak ng dinastyang mamamatay tao. Ang mga mamamatay tao na sabay-sabay na nagsara ng sarili ng dinastyang mamamatay tao noon ay lahat tumatanggap ng pag-aalis ng selyo. Sila ay isang grupo ng mga Diyos ng kamatayan. Ano ang pakialam niya kung pumatay siya ng Diyos o demonyo? Ang mukha ng Yan Huang nawala. Kailangan nating bawiin lahat. Sing-sing-sing-sing na jade ng malalim na kalakal. Tama. Ang inyong abang lingkod, Yi Chen, nagbibigay pugay kay Yumaong nakatatandang Zhongli. Mamamatay tao. Mamamatay tao ng talaan ng hangin at ulap. Talagang hindi biro ang pangalan. Nakikita ko sa iyo ang anino ng guro. Kahit hindi ko makita ang araw ng pag-iisa ng Yan Huang, ngunit tiyak na maibabalik mo ang Yan Huang sa dating karangyaan. Yumaong nakatatanda, tiyak na makikita niyo ang araw ng pag-iisa ng Yan Huang. Huwag na tayong maging magalang pa. Ang pagpapagaling ang mas mahalaga. Maaari bang gamutin? Ikaw sigurado ka ba? Si kapatid na Zhongli ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kaunting kapabayaan lang, mapapahamak ang kanyang buhay. Kung hindi ko siya magagamot, hindi ako karapat-dapat maging banal na Panginoon ng Yan Huang. Mamaya, Yumaong nakatatandang Hong Shen Xiao, kayo po ang magpoprotekta sa puso ni Yumaong nakatatandang Zhongli. Yumaong nakatatandang Zhongjayang, mamaya, kakailanganin ni Yumaong nakatatandang Zhongli ang inyong espiritual na lakas. Huwag po kayong magtipid, kung ilan ang meron, yun po ang ibigay nyo. CJ. Ako ano ang magagawa ko? Magbantay ka sa ilalim ng lupa na palasyo. Walang sinumang maaaring pumasok dito. Naiintindihan ko na. Sino? Bakit pumapasok sa teritoryo ng Di Huang, emperador ng lupa? Tumawa ng masama ang matanda. Si Yuyang ng Xuan Huang, emperador ng misteryo, ay naparito para magbigay pugay sa banal na Panginoon ng Di Huang, emperador ng lupa. Mga tagaksuan Huang, emperador ng misteryo. Ano ang gustong gawin ni Zhongmu? Tatlo sila sa loob, abala pa rin sa pagpapagaling kay Zhongli. Banal na Panginoon, hindi ikaw si Yi Chen, di ba? Hihe, Yumaong nakatatanda, matalas ang inyong mata. Ang tunay kong pangalan ay Yi Chen. Yi Chen. Siya nga. Si Yi Chen na namatay noong nakaraang panahon. Ang ikasyam na unang tunay na disipulo ng Hengyu, na tinalo ang katawang malalim na espiritu, at siya rin ang banal na alkemista. Haha, napakasama mo. Ang hukbong ito ng dinastyang mamamatay tao, pinipigilan ang antas. Gusto mo pa bang sabihin na magiging dating banal na Panginoon ako ng Yan Huang? Tumahimik ka. Ang bibig ng aso, hindi makapagsasalita ng maganda. Mayroon bang nagmumura sa sarili ng ganyan? Sa tingin nyo, si Yumaong nakatatandang Zongsu ng Tian Huang, emperador ng langit, ay posibleng kusang bumalik sa Yan Huang. Ang bagay na ito, imposible. Yitset, ang dinastyang mamamatay tao, muling sumiklab mula sa abo. Ang lakas ng isang sangay niya lang ay hindi niya kayang labanan. Siya ay masyadong malakas at masyadong mayabang. Nang mahati ang Yan Huang, dinala ni kapatid na Zongsu ang halos kalahati ng mga general ng Yan Huang. Sa mga nakaraang taon, marami siyang sinakop na mga nakatagong pamilya. Ngayon, ang puwersa ng Tian Huang, emperador ng langit, kahit pagsamahin pa ang Ren Huang, emperador ng tao, Yan Huang, Di Huang, emperador ng lupa, Xuan Huang, emperador ng misteryo, ay hindi pa rin tiyak nakatumbas. Ang pagpapabalik sa kanya ng kusa sa Yan Huang, hinding-hindi posible. Siguradong hindi magtatagal, tatawagin niya tayo para pag-usapan ang pakikipagtulungan para kalabanin ang dinastyang mamamatay tao. Napakalakas na aura. Ngunit sa kasalukuyang lakas ng Tian Huang, emperador ng langit, kasama pa ang kanyang walang takot na itsura, tiyak na pipilitin niya tayong igalang siya bilang pinuno. Ito naman, wala namang problema.
Basta't magkaisa ang Yan Huang, maaari kong ibigay ang posisyon ng banal na Panginoon. May iwasan pa ang labanan. Hindi pwede. Ha? Anong hindi pwede? Siya ay malakas at may kakayahan. Tama siyang may kakayahan, ngunit napakatigas ng ulo. Ang gawin siyang banal na Panginoon ng Yan Huang, maaga o huli, ililibing niya ang buong Yan Huang. Tama. Kung pag-uusapan ang reputasyon, kultibasyon, antas, lakas niya ngayon, talagang mas malakas siya kaysa sa iyo. Ngunit sa iyong talento, maaga o huli, malalampasan mo rin siya. Ako rin, sa tingin ko, mas bagay ka. Ang kailangan ng Yan Huang ay hindi isang hangal na marunong lang magsalita, kundi isang banal na Panginoon na mapagparaya, na gagabay sa atin patungo sa hinaharap. Hok, hok. Ang banal na kidlat ay nagpapadalisay sa espiritu, ang banal na apoy ay nagpapatibay sa katawan. Talagang sukdulan. Kiathe, kiathe. Ang swerte mo talaga, kapatid. Ang paggaling sa sugat, wala na iyon. Ang kaluluwa, mula sa gitnang antas ng langit, diretsong nag-breakthrough sa mataas na antas. He, he. Ang aking nilikha ay kayong mga kapatid na babae. Kung hindi kayo dumating, baka ngayon, namatay na ako. Ese. Tingnan niyo siya. Pati ugali nagbago na. Marunong nang magsalita ng magagandang salita. Masayang nagtatawanan ang lahat. Banal na Panginoon, si Yuyang Nagsuan Huang, emperador ng misteryo, ay humihiling ng pakikipagkita. Ese. Hindi pa man dumadating ang mga taga-Tian Huang, emperador ng langit, nauna nang dumating ang mga taga-Xuan Huang, emperador ng misteryo. Ano ang ginagawa ng Xuan Huang, emperador ng misteryo, dito? Kakaiba. Bakit sila naparito sa ganitong oras? Siguradong walang magandang mangyayari. Si Zhongmu at ang palasyo ng uhaw sa dugo ay iisang grupo. Hindi lang isang beses na umatake sa Yan Huang, nagdulot ng malaking pinsala sa Yan Huang. Ilang beses siyang nagpanggap na tagapalasyo ng uhaw sa dugo, umatake ng patalikod sa sangay ng Ren Huang, emperador ng tao ko. Walang kahit katiting na paggalang sa samahan ng mga kapatid sa sekta. Ang taong ito, napakasama na. Pupuntahan ko siya para tingnan ang yuyang na ito. Sa mga nakaraang taon, ang Xuan Huang, emperador ng misteryo, ay hindi rin kakaunting beses na nagbigay ng pasakit sa Di Huang, emperador ng lupa ko. Kung hindi dahil sa palasyo ng uhaw sa dugo na sumusuporta sa kanya, matagal ko na siyang pinatay. Nagbibigay pugay si Yuyang kay Li Zun. Ipinapaabot ng banal na Panginoon ang kanyang pagbati sa inyong kalusugan. Naparito ka sa Di Huang, emperador ng lupa ko, mayroon ka bang kailangan? Huwag nang paligoy-ligoy pa, sabihin mo na agad ang iyong layunin. Ha ha ha! Si Li Zun, ganyan pa rin katuwid. Sa tingin ko, narinig na ni Li Zun. Ang Ren Huang, emperador ng tao, ay bumalik na sa Yan Huang. Ang lakas ng Yan Huang ngayon ay tumaas ng hindi kakaunti. Pagkatapos, ano pa? May kasabihang, kapag nagtulungan, parehong makikinabang. Kapag nag-away, parehong mapapahamak. Gusto ng banal na Panginoon na makipag-alyansa sa inyong matanda, sabay nating sakupin ang Yan Huang. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Li Zun. Ese! Ang dapat dumating, dumating na rin. Song Miu. Song Miu. Talagang wala ka ng lunas. Kiathe, kiathe. Ang taong ito mukhang napakasama. O kaya, lumabas tayo at patayin siya. Zigzag, sa pamamagitan lang ng Xuan Huang, emperador ng misteryo, at Di Huang, emperador ng lupa, gusto niyong sakupin ang Yan Huang. Hindi 2 pamilya, kundi 3 pamilya. Ang palasyo ng uhaw sa dugo ay magpapadala rin ng hukbo para tumulong. 3 pamilya, kapag nagtulungan, tiyak na masasakop ang Yan Huang. Sa oras na iyon, aatakehin din natin ang Tian Huang, emperador ng langit. Ang pag-iisa sa Yan Huang, ang malaking bagay ay maaaring magtagumpay. Sinabi na ng pinuno ng aming pamilya. Kapag nalipol na ang Yan Huang at Ren Huang, emperador ng tao, igagalang namin si Li Zun bilang banal na Panginoon ng Yan Huang. Totoo ba ang salitang ito? Siyempre totoo. Ang palasyo ng uhaw sa dugo, nagpadala ng hukbo, nagbigay ng lakas. Wala ba silang anumang kahilingan? Banal na Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ang gusto ng palasyo ng uhaw sa dugo ay mula noon, hindi na sila kalabanin ng Yan Huang.
Madali silang makakaatake sa tatlong sekta sa timog. Natatakot sila na kapag umatake sila sa timog, ang mga tulad ni Zhong Jiang at Hong Xiao ay hindi marunong makisama at lalabas para manggulo. Ang digmaang ito ay para ayusin sila. Yixel, kung ganyan ang sinasabi mo kung gayon, ang bagay na ito ginawa na. Lintik, iulat mo ito sa banal na Panginoon ng inyong pamilya. Maghanap tayo ng oras para pag-usapan ang mga detalye. Sisikapin nating manalo sa isang laban. Sumusunod sa utos ang inyong abang lingkod. Banal na Panginoon ng Di Huang, Emperador ng Lupa. Yesi. Wala rin namang kwenta. Si Zhongmu ay gustong hulihin kaming lahat sa isang lambat. Ang igalang ako bilang banal na Panginoon ng Yan Huang. Natatakot akong sa huli, mahirap akong makatakas sa kamatayan. Si Zhongmu, hindi rin naman mabuti. Kung talagang malilipol ang Yan Huang, kakailanganin pa ba siya ng palasyo ng uhaw sa dugo? Ang ganito kalaking laro, kailangan nating paghirapang makipaglaro sa kanya. May plano ka ba? O kaya, unang hampas muna? Habang hindi pa sila handa laban sa Di Huang, Emperador ng Lupa, direktang buong lakas na umatake. Tiyak na makukuha ang Xuan Huang, Emperador ng Misteryo. Ang direktang pakikipaglaban sa kanila, ang huling mapipinsala ay ang lakas ng Yan Huang namin. Ang ganitong pagkonsumo, masyadong sayang. Ang ganito kagandang kakayahan sa pag-arte ng yumaong nakatatanda, hindi maaaring sayangin. Ano ang ibig mong sabihin? Hihihi. Siyempre, magpatuloy sa pag-arte. Mayroon siyang masamang balak, mayroon tayong mga estratehiya. Patayin natin sila. Paggamit ng kanilang sariling plano laban sa kanila, paghihintay sa tamang pagkakataon, pagtutulungan sa loob at labas, hindi ba't napakaganda? Mayroong si Yumaong nakatatandang Zhongli bilang espiya, kasama pa ang ating detalyadong plano, ang pagkuha sa Xuan Huang, Emperador ng Misteryo, ay siguradong hindi mahirap. Ang natitira na lang ay ang Tian Huang, Emperador ng Langit, na may pinakamalakas na lakas sa Yan Huang. Ito ang matigas na buto. Papatayin mo ba si Zhongmu? Patayin o hindi patayin sa katunayan, sa puso ninyong dalawa, hindi niyo rin alam kung ano ang desisyon, di ba? Ang pagpatay o hindi pagpatay ay hindi masusukat sa isang salitang tama o mali. Kung anong hakbang ang gagawin, yon na lang ang pag-iisipan. Ang misyon ngayon ay talunin siya. Isang pana ng enerhiya ang lumipad mula kung saan, tumama ng direkta kay Ichen. Nahuhulog si Chuksuan. Isa pang espada ang lumipad patungo kay Zhong Jiang. Pati si Hong Xiao ay inatak rin ng sabay. Hiyahe. Ang banal na Panginoon ng Yan Huang sa henerasyong ito, ganyan lang pala. Ginamit ni Ichen ang kanyang lakas para bunutin ang sibat mula sa kanyang katawan. Isang nasa antas ng espiritong himpapawid. Masyado kang mahina. Matanda, bawiin mo ang iyong sandata. Ito espiritual na sandata. Bilisin ang kilos. Walang ititira. CJ. Antas ng halos langit. Kayo sino ba talaga kayo? Malapit ka nang mamatay, bakit kailangan pang maraming satsat? Kayo ba ang dinastyang mamamatay tao? Haha, tama ang hula mo. Pabuya sa'yo, buong bangkay. Lihim na pamamaraan sa espasyo. Muling lumipad ang espiritual na sandata patungo kay Chen. Ikatlong antas ng kawalang espiritu. Malayo ka pa. Sinalag ni Ichen ang atake ng matanda. Patuloy na nagpakawala ang binata ng 8 direksyon na kamao. Talagang naghahanap ng kamatayan. Isang malakas na pagsabog ang biglang naganap. Antas ng espiritong himpapawid, may ganito palang lakas sa labanan? Patuloy na ginamit ni Ichen ang pamamaraan ng banal na hangin. Paglingon, ang matanda ay nakahawak na sa kanyang liig gamit ang 2 kamay. Yixed, banal na Panginoon ng Yan Huang, ganoon kadali patayin? Mahigpit na palibutan. Ilang hamak na tulad nyo lang, gusto nyo akong patayin? Mabilis na umatras si Ichen ng ilang hakbang. Mga asong mangangaso ng dinastyang mamamatay tao. Tikman nyo ang sakit. Masyadong bata. Hindi makayanan ang isang atake. Sino pa ang nariyan? Bilis, lumabas kayo para sa akin. Isang hindi kilalang tao ang umiti. Bago pa mapansin ni Chuksuan, nakakadena na ang kanyang paa. Lintik.
Sinong bastos ang gumawa nito? Banal na Panginoon ng Yan Huang, paalam na. Lintik. Papatayin kita, pamilya mo. Bakit hindi ka napigilan ng aking bawal na pamamaraan? Mabilis na sinira ni Chuksuan ang kadena ng bakal, pagkatapos ay gumanti ng atake sa kalaban. Anong klaseng atake to? Walang hiya. Ano ang pakialam mo sa aking atake? Kung kaya kitang patayin, magandang atake na yon. Ito. Walong direksyon na hiwa ng lahi ng demonyo. Muling ginamit ng binata ang pamamaraan ng banal na hangin. Haha, ang bilis sumalag. Bilis, sirain mo ang espada para sa akin. Hinati ng espada ang maskara ng kalaban, kasunod ang isang suntok sa lalamunan. Hahampasin kita. Hahampasin kita. Hahampasin kita hanggang mamatay ka, nanay mo. Tanggapin mo pa ang isang sipako. Sinipa siya hanggang sa matumba. Q. Galit ng hayop. Sa susunod na buhay, huwag mong galitin ang taong hindi mo dapat galitin. Isang pulang init na pana ng enerhiya ang lumipad mula sa malayo, tumama ng direkta kay Ichen. Napakunot noo ang binata. Gaano karami pa ang nakatago? Lumabas na kayong lahat. Ikse, dinastyang mamamatay tao. Lahat ay mga daga. Nagtatago ng ulo, nakalabas ang buntot. Isa na namang pagsabog ang naganap. Banal na Panginoon. Umalis ka. Huwag kang umasang makakalapit. Walang kwenta. Hindi pa ba umaatras? Ayos ka lang ba? Malubha ba ang sugat mo? Q. Lintik. Sugat lang sa labas to. Hilahin mo nga ako. Hindi ako makalabas. Ikaw anong nangyari sa'yo? Bilis, hilahin mo ako. Ano nang nangyari? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kapatid na lalaki. Hindi mo ba nararamdaman kamukha niya ang isang tao? Siyempre kamukha. Talagang kamukhang kamukha ng guro.